Malakas ang ulan, maging ang ihip ng hangin na sinasabayan ng malakas na hulog. Dahil dito, napapasiksik si Lauren sa may waiting shed, pero sadyang malakas ang hangin kaya nababasa pa rin siya. Kalaunan ay may pumaradang sasakyan sa tapat niya. Hindi niya halos maaninag kung sino ang lula ng kotse dahil sa lakas ng hangin at ulan. Isang lalaki ang bumaba sa kotse na may dalang payong. Nakilala niyang driver ni Sander na si Bob. "Miss Lauren, gabi na, hatid na kita." Nag-aalala nitong sabi. Natakot din siya na baka wala nang masakyan ng ganoong oras, kaya nagpasya na siyang sumakay sa kotse ng lalaki. "Salamat, Bob." Inalalayan siya nito pasakay sa kotse pero natigilan pagkakita sa ex-husband niyang si Sander na nasa backseat. Sinulyapan siya nitong tila nag-aalala kaya nagtagpo ang mga mata nila. Tinanguan siya nito. Paano nalaman ng lalaki na nandito siya? Biglang bumalik sa kanyang alaala ang 1 linggo pa lamang nitong pakikipaghiwalay sa kanya ng asawa. Sinadya pa siya nito noon sa bahay na ibinigay ng ina nito para sa kanya matapos silang ikasal ni Sander. Sa una, nagtaka siya kung bakit napadpad si Sander sa lugar na iyon ganoong pangalawang beses pa lamang silang nagkita. Nung una nung ikinasal sila, pangalawa noong naligaw ito sa bahay at may nangyari sa kanilang dalawa. Pero dahil sa kalasingan, tila wala itong maalala sa nangyari. "Sander, let's get divorced." Putol nito sa kanyang sasabihin at nag-abot sa kanya ng dokumento. Seryoso ang boses ng lalaki. Walang gatol at diretsong nakatingin sa kanya. Bahagya lamang tumango si Lauren. Alam niyang wala itong nararamdaman para sa kanya. Dahil ipinagkasundo lamang sila ng mami nito bilang pagtanaw ng utang na loob. Marahan siyang tumingin sa inabot na dokumento ni Sander sa kanya. Binuklat at binasa. "Divorce agreement." "Huwag kang mag-alala. May pera akong nilagay sa savings account mo na makakatulong sa'yo para makapagsimula kang muli." Hindi pa man siya nagsasalita ay saad na muli ng asawa. Nagpakawala siya ng buntong hininga bago tumingin ng diretso kay Sander. Sa loob ng 3 buwan nilang kasal, alam niyang hindi siya naging mabuting asawa dahil hindi niya nagampanan ang responsibilidad niya sa lalaki. Katunayan ay pareho pa rin silang estranghero sa isa't isa. Hindi man lang nila nabigyan ng kanilang mga sarili na kilalanin ang ugaling mayroon ng bawat isa. "Sander, pwede ko bang malaman kung bakit?" Nagtataka niyang tanong. Gusto niyang malaman sakali mang magtanong ang ina nito sa kanya. Natitiyak ni Lauren na ikagagalit ng ginang ang planong ito ni Sander, lalo na at sariling desisyon iyon ng lalaki. "Pareho nating alam na hindi mo gusto ang kasal na to. Pinilit lang din ako ni Mama. Ngayon pinalalaya na kita. Alam kong magiging masaya ka na. Pasensya ka na pero may mahal na akong iba. Di ko kayang ibigay sa iyo ang kagustuhan ng mami ko." Nakatingin ito sa divorce paper na inabot sa kanya. Nakasulat sa divorce settlement kung magkanong pera ang ibinigay nito sa kanya. 10 million. Nung una ito rin ang gusto niya, ang makipaghiwalay ang lalaki. Pero pagkatapos na may namagitan sa kanila, tinanggap niya na ito sa kanyang puso. Pero kailangan niyang palayain si Sander. Lalo na ngayong may mahal na itong iba upang sumaya naman ang lalaki. Naging mabuti din naman ito sa kanya. Matapos pirmahan ng dokumento, pareho silang kumuha ng divorce certificate. Nagpatuloy siya sa kanyang buhay, sa kanyang trabaho. At ngayon, hindi niya inaasahang magkikita silang muli ng lalaki after nilang maghiwalay. Alanganin siyang tumingin sa gawin nito. Seryoso ang lalaki habang tahimik na nakaupo. Walang imik, walang reaksyon. "Bob, ihinto mo sa kanto. Siguro naman may masasakyan ako pa uwi," sabi niya sa driver. "Malakas ang ulan. Sa bahay ka na magpalipas ng gabi." Narinig niyang sabi ni Sander. Malamig ang boses nito, kasing lamig ng hangin sa labas. Tumango si Bob dahil inutos nitong diretso ang kotse pa uwi. Pagpasok sa loob ng bahay, natigilan siya ng may babaeng sumalubong sa kanila. Yumakap agad ito kay Sander dahil natatakot daw ito sa kulog at kidlat. "Sander, salamat at dumating ka na. Kanina pa kita inaantay." Umiiyak ang babae. Natigilan din ito pagkakita sa kanya.
maging si Sander na patingin sa gawin niya. Sino siya? Iritable ang boses ng babae, halatang hindi siya gusto. May ex-wife. Tipid na tugon ni Sander. Tinawag nito si Yaya at inutusan siyang asikasuhin. Nakalipat na pala si Yaya sa bahay ni Sander. Ito kasi ang kasama niya sa bahay na kanyang tinutuluyan. Salamat naman at nagbalik ka na, Lauren. Halika doon tayo sa kwarto. Masaya siyang hinila ni Yaya patungo sa isang silid. Hindi niya na namalayan kung nasaan sina Sander at ang kasama nitong babae. Naalala niya nung makipaghiwalay sa kanyang dating asawa. Sinabi nito sa kanyang may mahal na ito at hindi niya inaasahang wala pang isang buwan patitirahin na ito ng lalaki mismo sa bahay na iyon. Wala naman siyang kahit na anong nararamdaman maliban sa mahinang pintig ng kanyang tiyan dahil alam niyang may bata sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang linggo matapos ang kanilang paghihiwalay ni Sander, tsaka niya nalaman na siya nagdadalang tao. Pero hindi niya gagawing rason ng pagbubuntis para makipagbalikan sa lalaki, lalo na ngayong masaya na ito sa iba. Salamat, Yaya. Wika niya nang dalhan siya nito ng pagkain sa loob ng kwarto. Alam na ba ni Madam ang paghihiwalay ninyo ni Sir Sander? Tanong nito na umupo sa kanyang harapan. Yaya, wag mo na munang sabihin. Alam kong ikagagalit ni Mami yun. Napahawak siya sa kamay ng ginang. Tinitigan siya ni Yaya. Hay, nag-aalala kasi ako sa iyo, Lauren. Saan ka ngayon tumutuloy? Hindi naman maganda ang trato sa inyong pamilya mo. Sa 3 buwan na pagsasama nila ni Yaya sa loob ng bahay, halos alam na nito ang kwento ng kanyang buhay. Nang mamatay ang kanyang ina, hindi naging maayos ang trato sa kanya ng pangalawang asawa ng kanyang ama. Kaya nga mas gugustuhin pa niyang tumira sa lansangan kaysa naman tumira sa kasama ang bagong pamilya ng kanyang ama. Maayos ako, Yaya. Huwag mo na akong alalahanin. Basta wag mo na lang itong babanggitin kay Mami, okay? O sige na, kumain ka na at hihahanda ko ang pampaligo mo. Masayang sabi nito, nananatili sa kwarto at kinakausap siya habang kumakain. Matapos kumain, nagpasya na siyang maligo't lumabas na roba lamang ang suot. Wala si Yaya at nagulat siya nang madatnan si Sander sa kanyang silid. Sander? Lauren, yung nakita mo kanina sa amin ni Vera. Gusto ko sanang ilihim na lang natin to kay Mami. Okay lang ba, Lauren? Nakikiusap ang mabait na boses ni Sander. Hindi naman ito kailangang makiusap sa kanya. Hiwalay na sila. Wala naman itong dapat na ipag-alala. Huwag kang mag-alala, Sander. Hindi ito makakarating kay Mami. Marahan itong humakbang palapit sa kanya at inalalayan siyang umupo sa gilid ng kama. Ginanap din ito ang kanyang palad. Lauren, kapag may kailangan ka, nandito lang ako. Hindi man bilang asawa, kahit bilang kaibigan na lang, okay? Hinaplos nito na parang bata ang buhok niya bago nagpaalam sa kanya at lumabas ng kwarto. Napasunod siya ng tingin sa lalaki. Bakit naman ang lakas ng kaba sa kanyang dibdib? Sapo niya iyon na parang nangihina na huminga. Maya-maya ay nakarinig ng katok si Lauren mula sa labas. Nang buksan ay nabungaran niya si Vera na nakatayo sa labas ng pintuan. Lauren, dinalhan kita ng tea. Malamig kasi ang panahon. Pwede ba akong pumasok sa loob? Sumilip pa ito. Napilitan siyang papasukin ng babae. Salamat sa tea. Nagabala ka pa. Inilapag nito iyon sa tabi ng lampshade tsaka umupo sa gilid ng kama habang siya'y nanatiling nakatayo at nakatingin sa babae. Naiintindihan kong mabait pa rin ang pakikitungo sa'yo ni Sander bilang ex-wife ka niya. Pero siguro naman, alam mo kung saan ka lulugar, Lauren. Buntis ako at dinadala ko ang anak namin ni Sander. Sana, huling pagkakataon na to na makikita kitang aapak sa pamamahay niya. Nagkakaintindihan ba tayo, Lauren? Hindi iyon pakiusap kundi babala. Bagaman nakangiti ang babae habang sinasabi yon, madiin ang boses nito. Alam niyang isinasampal nito sa kanya ang katotohanang hiwalay na sila ni Sander. Nagulat lang siya nang malaman na buntis din pala si Vera. Pero ano bang dapat niyang asahan? Marahil isa iyon sa rason kaya nakipaghiwalay sa kanya si Sander. Huwag kang mag-alala, Vera. Aalis din kaagad ako kapag tumila ang malakas na bagyo. Sabi niya na mas lalo nitong ikinangiti. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo.
Walang magiging problema sa pagitan natin kung susundin mo ko. Tumayo na ito, ngumiti, tsaka lumabas ng kanyang kwarto. Bumuntong hininga si Lauren at nagpa siyang magbihis na humiga na upang matulog. Tumuloy naman si Vera sa mini office ni Sander. Nakita niyang abala ang lalaki sa harap ng laptop at nagulat pa nga ito sa ginawang pagyakap ni Vera sa lalaki. Vera, may problema ba? Bahagyang inilayo ni Sander ang babae sa kanya. Napansin niyang umiiyak ito. Sander, nag-aalala lang ako dahil kahit nahiwalay na kayo ni Lauren, but still, nag-aalala ka pa rin sa kanya. Mahal mo ba siya, Sander? Gusto siya ng mami mo samantalang ako. Nagpahid ito ng luha pero patuloy na umiiyak. Nag-alala naman si Sander para sa dinadala ni Vera. Hinawakan niya ito sa kamay. Wala na kami ni Lauren. Huwag mo nang alalahanin yun, Vera. Ang isipin mo ang baby natin. Baka makaapekto ang pag-iyak mo. Kaya pwede ba tumahan ka na? Pakiusap ni Sander. Mabilis na yumakap si Vera sa lalaki. Hindi na ako iiyak basta mangako ka na. Hindi mo nadadalhin pa dito kahit kailan ng ex-wife mo. Pwede ba yun, Sander? Madramang sabi ni Vera. Hinagod ni Sander ang likod nito bago bahagyang inilayo. Kinalma naman ni Vera ang kanyang peking iyak. Sisiguraduhin niya lang na magiging sa kanya na habang buhay si Sander. At ang Lauren na yun, tuluyan ng walang papel sa buhay nito. Naglalambing pang hinawakan ni Vera ang magkabilang pisngi ni Sander. Pero mabilis na pinigilan ng lalaki ang kanyang kamay. Sa muli, inilayo na naman siya nito, lalo na ng akmang hahagkan ito. Vera, mas makakabuti kung magpahinga ka na. Marami pa akong gagawin. Tsaka hindi maganda sa buntis ang nagpupuyat. Naiinis man si Vera, wala itong magawa kundi ang lumabas sa office nito. Okay, Sander, hihintayin kita sa kwarto ko. Bago lumabas ng tuluyan, nilingon pa nito ang lalaki na ngayon, abala na sa ginagawa. Pasado 10:00 ng gabi, lumabas sa kanyang office si Sander upang tumungo sa kusina para sana kumuha ng maiinom. Pero napatigil siya nang marinig sa loob ng kwarto ni Lauren ang mahinang sigaw. Napahawak siya sa doorknob, ngunit naalala niya ang pakiusap ni Vera kanina. Subalit mas nanaig ang pag-aalala nito sa dating asawa. Agad niyang binuksan ang pinto at nakita niyang nakatalukbong ang babae ng kumot, yakap ang sarili. Nilapitan niya ito at bahagyang inangat ang pagkakatakip ng kumot sa mukha ng babae. Lauren, mahina niyang usal. Nag-aalalang hinawakan ni Sander ang kamay ng dating asawa. Tulog si Lauren at sa mga sandaling yun, nasa panaginip niya ang malupit na ama. Lumayas ka rito, Lauren. Wala ka ng puwang sa bahay. Kung hindi mo matatanggap ang tita Juanita mo, mas maganda kung ikaw na lang ang mawala sa pamamahay ko. Marahas siyang sinampal ng ama. Kinaladkad palabas ng bahay. Dad, maawa ka sa akin. Pagmamakaawa ni Lauren. Malakas ang hangin, matalim ang kidlat, madilim ang paligid at dumadagundong ang malakas na kulog. Lumayas ka na, Lauren, at pwede bang wag ka nang babalik pa? Sigaw ng kanyang madrasta. Sinarado ng mga ito ang gate. Halos kalahating oras siyang kumatok. Awang-awa siya sa kanyang sarili habang umiiyak. Walang naawa sa kanya hanggang sa may payong na tumapat sa kanya. Lauren, iha. Awang-awa sa kanya ang babae. Tita Selena? Nabuhayan siya ng loob. Itinayo siya nito at dinala sa loob ng kotse. Mabilis siyang binalot ng malinis na towel. Ngayong wala na ang mami mo. Ako nang bahala sa iyo, Lauren. Hindi kita pababayaan. Huwag ka nang umiyak. Wala nang mananakit sa iyo. Napabalikwas si Lauren ng bangon matapos ang kanyang panaginip. Nagulat pa ito nang makita si Sander sa loob ng kanyang silid. Hawak ang palad niya, ngunit mabilis din siyang binitiwan ng magising. Narinig kitang umuungol kaya sinilip kita. I think nananaginip ka, Lauren. Inabutan siya nito ng tubig. Hindi siya nagdalawang isip na abutin yon at uminom. Napapaginipan ko pa rin ang nakaraan ko. Pasensya ka na, Sander, kung naabala kita. Matapos uminom ng tubig ay sabi niya, pwede ka nang bumalik sa pagtulog, Lauren. Babantayan kita hanggang sa makatulog ka. Hindi na kailangan, Sander. Okay lang ako. Baka natatakot si Vera sa kanyang kwarto. Pagtataboy ni Lauren kay Sander, ayaw niya lang ng gulo. Binalaan na siya kagabi ni Vera.
Bakit mas inaalala mo pa si Vera? Dahil dinadala niya ang anak mo. Natigilan si Sander. Paano nalaman ni Lauren? Kinausap ka ba ni Vera? Sinabi ba niya sa'yo? Hindi alam ni Sander kung bakit nag-aalala siyang masaktan si Lauren kahit na alam niyang wala itong nararamdaman para sa kanya. Nang makipaghiwalay siya sa babae, hindi niya akalaing ganoon ito kadaling pumayag. Sir! Natataranta ang isang maid na lumapit sa kanila. Kapwa na baling ang kanilang atensyon sa ginang. Anong nangyari, Manang? Tanong ni Sander. Napatayo ito. Sir, umiiyak si Ma'am Vera na naginip daw ito ng masama. Sumbong ng katulong. Napalingon si Sander kay Lauren. Sige na Sander, puntahan mo na. Ani Lauren nang makitang nag-alala kaagad si Sander para kay Vera. Nilapitan na muna siya nito at inihiga ng maayos. Magpahinga ka na rin. Sisilipin ko lang si Vera. Tumango lamang si Lauren. Nang makalabas si Sander ay ipinikit na muli niya ang kanyang mga mata. Bukas kapag wala ng bagyo, aalis na kaagad siya. Ayaw niyang makadagdag pa sa alalahanin ni Sander. Nang makapasok sa loob ng kwarto niya si Sander, agad yumakap si Vera sa lalaki. Magulo ang buhok nito, umiiyak at takot na takot. Sa isip ni Vera, hindi siya papayag na masapawan ng dating asawa ni Sander. Kailangan na mas piliin siya ng lalaki. Sander, huwag mo kong iiwan. Natatakot ako please. Pagmamakaawa ni Vera habang yakap ang lalaki. Marahan naman itong inilayo ni Sander. Pinahid ang luha tsaka hinawakan na magkabilang kamay habang pinakakalma. Panaginip lang yun Vera. Hindi totoo kaya huwag kang matakot okay? Bumalik ka na sa pagtulog. Nang kumalma ay sabi ni Sander sa babae. Kung ganoong iwan mo ko dito, magiging komportable kami ni baby kapag katabi ka. Please Sander, dito ka lang. Ayaw bumitaw ni Vera sa lalaki. Pasensya na, may inasikaso pa ako. Magpahinga ka na. Inalalayan nito si Vera na humiga sa kama. Kinumutan bago iniwan. Kahit naiinis si Vera sa isiping mas mahalaga sa lalaki ang trabaho nito kaysa sa kanya, ay walang nagawa si Vera. Bumangon siya at dahan-dahang sinundan ng lalaki kung saan nga ito pupunta. Iniisip niyang sa kwarto ni Lauren, kaya napangiti si Vera nang malamang hindi nito pinuntahan ng Lauren na yun. Tsaka pa siya bumalik sa kanyang silid upang muling matulog. Kinabukasan, nakatanggap si Lauren ng tawag mula sa kanyang biyanang babae. Pagkarinig ng boses nito, siya'y napabangon. Mama, bungad niya. Lauren, pasensya ka na't hindi ko agad nabalitaan ang paghihiwalay ninyo ni Sander. Sabihin mo, pinilit ka ba niyang pumirma sa annulment paper? Nang gagalaiti ang boses ng ginang sa kabilang linya na ikinangiwi niya. Wala na siyang malilihim sa biyanan. Mukhang alam na nito ang lahat ng paghihiwalay nila ni Sander. Maaaring ang lalaki na mismong nagsabi tungkol dito. Okay lang ako, Mami. Gusto ko kayong makausap dalawang mag-asawa. Pumunta ka sa bahay ko. Or mas better, ipasundo kita. Ayokong mababalitaan na patitirahin ni Sander ang babae niya sa pamamahay ko. Sabi nito sa galit na boses. Pero alam niyang hindi para sa kanya ang mataas nitong boses, kundi para kay Sander. Simula nang kupkupin siya ng ginang, itinuring na siya nitong parang tunay na anak. Pero kahit ganoon, hindi sila naging close ni Sander dahil pagka-graduate nito sa kolehiyo, puro trabaho na kaagad ang inatupag ng lalaki. Maaga itong bumukod ng bahay. Siya ang pumuno sa kakulangan ni Sander bilang anak sa ina nito. Sige po ma'am, tugon niya. Hindi na lamang binanggit sa kanyang biyanan na nasa bahay siya ngayon ni Sander. Naligo na siya at saktong tuyo na rin ang kanyang hinubad na nilabahan ni Yaya kagabi. Wala naman siyang pagbibihisan kaya nagpasalamat siya ng sobra kay Yaya. Wala nang bagyo. Siguro naman, pwede ka nang umalis, Lauren. Paglabas niya ng kwarto, nadatnan niya si Vera sa sala. Nararamdaman niyang ayaw nito sa kanya. Aalis na ako, Vera. Pasensya ka na sa abala. Palabas na sana siya ng pinto nang tawagin siya ni Yaya upang pigilan. Lauren anak, nakapaghanda na ako ng pagkain. Mag-almusal ka muna. Pigil nito sa kanya. Hindi na Yaya, paalis na kasi si Lauren. Kalabisan naman kung mag-aalmusal pa siya rito, nakitulog na nga siya. May ira pang sinabing iyon ni Vera. Tiningnan ito ni Yaya. Ma'am Vera,
Hindi ibang tao si Lauren. Asawa siya ni Sir. Dating asawa, Yaya. Huwag mong kalilimutan yon. Pakikipagtalo ng babae. Sasagot pa sana si Yaya, ngunit pinigilan niya ito. Yaya, aalis na po ako, pasensya ka na. Hawak nito ang palad niya. Lauren, sana hindi ito ang huling pagpunta mo dito. Mamimiss kita. Gusto ko sana na dito ka nalang tumira. Inis na inis si Vera sa matanda. Kaya naman hihilingin niya kay Sander na ito ay palayasin. Sa kabilang dako, kausap ni Sander ang kanyang ina. Ma'am, alam mo namang busy ako. Pasensya na pero subukan mong hindi pumunta dito ngayon. Makikita mong hinahanap mo, Sander. Sumisigaw ang ginang. Naiiling si Sander kaya naman pumayag na ito sa kagustuhan ng kanyang ina. Tsak niyang rarat-ratin siya nito tungkol sa pakikipaghiwalay niya kay Lauren. Paglabas niya ng kwarto, nadatnan niya si Vera na kausap si Yaya. Mukhang nagtatalo ang dalawa. Tumikim siya na ikinalingon ng mga ito. Good morning, love. Nakalimutan mo yata na prenatal check-up ko ngayon. So ano, tara na? Malambing ang boses ni Vera at umabrisyete ka agad kay Sander. Bahagya namang lumayo ang lalaki, lalo at nakatingin sa kanila si Yaya. Sir, nakapagluto na po ako ng pagkain. Mag-aalmusal po ba kayo? Tanong ng ginang. Yaya, gising na ba si Lauren? Sa halip ay tanong ni Sander. Bahagyang napatingin si Yaya kay Vera na ngayon ay hindi maidrawing ang muka. Pinaalis na po siya ni Mama. Ang ibig niyang sabihin, love, umalis na si Lauren. May tumawag kasi sa kanya, maybe bagong boyfriend or what? Nanunulis ang nguso ni Vera. Natigilan si Sander. Boyfriend? Inisip ka agad ng lalaki kung sino. Binalingan nito si Yaya upang tanungin pero umalis na ang ginang at maghahain na ng almusal. Tumanggi siya dahil balak niyang bago siputin ng kanyang ina, dadaan muna sila ni Vera sa hospital. Kaya sa halip na kumain, mas piniling umalis na. Si Lauren naman sa pagkakataong yon ay nasa hospital din matapos tawagan ng kanyang madrasta kanina. At ibalitang isinugod ang kanyang ama sa hospital dahil may malala itong sakit. Sa kabila ng ginawa sa kanya ng ama, ay binaliwala yun ni Lauren. Ama pa rin niya ito sa kahit anong mangyari. Hindi man niya tanggap ang bagong asawa nito at anak sa labas, hindi nangangahulog ang kaya niyang tiisin ng kanyang ama. Roberto, gusto ko mamaya galingan mong umarte pagdating ng anak mo. Kailangan mauto natin siya. At heto, nakahanda na ang pipirmahan niya para ilipat sa atin ang assist na nakuha niya mula kay Sander. Tumatawa ang babae sa tabi ng asawang nakaratay sa hospital bed. Ang galing mo, sweetheart. Sayang naman kung hindi natin makukuha yung 10 million na ipinamana sa kanya ni Sander. Bayad niya na yun sa'yo sa pagpapalaki mo sa kanya. Tama, at sapat ng 10 milyon. Nagtawanan pang dalawa sa kanilang maitim na balak. Maya-maya ay dumating na si Lauren. Dad, anong nangyari? Nag-aalalang lumapit si Lauren sa kanyang ama na nakahiga sa kama. Anak, malapit na yata akong mawala. Kailangan ko ng malaking pera para pambayad sa hospital. Nabalitaan namin may 10 milyon kang nakuha mula kay Sander. Kaya heto. Nag-abot ito sa kanya ng dokumento. Binasa iyon ni Lauren. Asset transfer agreement. Nanlaki ang kanyang mga mata. Noong itakwil siya nito, wala na siyang naging balita sa ama. Hindi nga siya kinamusta tapos ngayon, kukunin nito ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Dad, naririnig niyo ba ang sinasabi ninyo? Itinakwil niyo ko't mas pinili ang anak niyo sa labas tapos ngayon, marahas siyang sinampal ng madrasta na kanyang ikinatigil. Marami ka pang sinasabi, Lauren. Pirmahan mo na yan dahil para sa iyong ama ang perang yan. Nakadama siya ng galit sa babae. Sinugod niya ito't sinabunutan. Kahit kailan, wala kang karapatan na saktan ako. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang mami ko. Galit na galit si Lauren sa pagkakataong yun. Tila siya'y nakalimot. Nagdilim ang kanyang paningin at ang nais niya, lumpuhin ang babaeng nanampal sa kanya. Pero bumangon ang kanyang ama at malakas siyang itinulak, kaya nawalan siya ng balanse. Tumama ang kanyang tiyan sa gilid ng maliit na mesa na nagpatigil sa kanya sa matinding sakit na nararamdaman niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan, tsaka niya lang naramdaman ang likidong umagos sa binti niya. Sweetheart, okay ka lang ba? Nag-aalala ang kanyang ama na ibinangon ng kabit nito. Roberto, sinaktan ako ng anak mo. Halimaw ang babaeng yan. Nanggagalaiti siya nitong dinuro.
Sa pagkakataong yun, nakangiwi na siya sa sakit ng tiyan. Nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanyang ama. Ang lakas ng pagkakatulak nito sa kanya, kaya napag-alamanan niyang wala itong sakit. Nagkunwari lamang ito dahil may motibo. Pinagsisisihan ni Lauren na pumunta pa sa hospital na yun. Marahan siyang kumilos upang tumayo ng maayos. Mabagal ang kanyang mga hakbang na lumabas ng pinto. "Saan ka pupunta, Lauren?" Hinarang siya ng kanyang ama. Napansin itong may dugong umaagos sa kanyang binti. Makahulugan pa siya nitong tiningnan. "Buntis ka?" Nanlalaki ang mga mata nito. Hinawi niya ang ama dahil kailangan niyang makalabas sa kwartong yun upang tumawag ng doktor. Hindi siya papayag na mawala ang anak niya. Ito na lang ang tanging natitira sa kanya. "Doktor, kailangan ko ng doktor." Nangihina niyang sabi. Ngumisi ang kanyang ama. Kung ganun, nakangiti nitong isinara ang pinto. Lumapit ang kanyang madrasta at pinagsasasampal siya. Tuluyan ang nabuwal si Lauren, halos mawalan ng malay sa sakit ng tiyan niya. Sa huling pagkakataon, nakiusap siya sa kanyang ama na tulungan at tumawag ng doktor. Pumayag ito pero may kondisyon, pirmahan ng transfer agreement. Pera lang naman yun kaysa sa buhay ng anak niya. Wala naman na siyang pagpipilian at natitiyak niyang hindi rin siya nito titigilan hanggat nalalamang mayroon siyang pera. Gusto na lang niyang matahimik na buhay. Matapos pirmahan, tumawag ito ng doktor at siya'y iniwan. Sa awa ng Diyos, ligtas ang kanyang baby at healthy. Kailangan niya ng maayos na pahinga. Kalaunan ay tumawag ang kanyang biyanan. Nag-aalala ito na wala pa siya magpahanggang ngayon sa bahay. Kanina pa ito naghihintay. Nang makapagpahinga, umalis na siya sa hospital. Sa isang kwarto, tila namamalikmata siyang napatingin kay Sander. Bakit ito nasa hospital? Pero nang makita si Vera, tsaka niya naunawaan. Buntis nga rin pala ito. "Lauren, paalis na siya nang mapalingon sa kanyang gawi ang lalaki. Mabilis sana siya nitong lalapitan pero umarte si Vera na masakit ang tiyan kaya tuloy-tuloy na siya sa labas." Si Lauren nga kaya ang nakita or namamalikmata lang siya? Anong ginagawa nito sa hospital? Napapaisip si Sander sa mga sandaling yun. "Love, umuwi na tayo. Gusto ko nang magpahinga." Ani Vera at kumapit sa kanyang braso. "Vera, sandali lang. May asikasuhin lang ako. Pwedeng dito ka muna?" Ang balak sana ni Sander, itanong sa nurse station kung may pasyente bang Lauren ang pangalan sa hospital na yon at kung ano ang sadya. Ang kaso, tila nahilo si Vera, kaya hindi niya na naituloy ang kanyang plano kaya minabuting iwi na lang ito. Hindi na lamang pinansin ng kanina pang tumatawag na ina. Siya na mismo ang tatawag mamaya kapag naihatid niya na sa bahay si Vera. Pagkagaling sa hospital, dumiretso na si Lauren sa bahay ng kanyang dating biyanan. "Mommy," agad itong nakaalalay sa kanya nang mapansing nanlalata siya. Dama ng ginang ang hindi magandang nangyari kay Lauren, pero hindi ito nagsalita. Pinakain ng dalaga at pinagpahinga na muna, tsaka ipinatawag ang kanyang assistant na si Salve. "Madam." Tahimik ang ginang na nakaupo sa kanyang paboritong upuan sa veranda ng lapitan ni Salve. "Alamin mo kung saan galing si Lauren kanina at anong nangyari sa kanya. I-report mo kaagad sa akin. Naiintindihan mo?" Utos nito sa assistant. "Masusunod po, madam." Ang sabi nitong tumalima. Pagkaalis ni Salve, tinawag ni Madam Celia ang katulong. Ibinalita nitong tulog si Lauren sa kwarto kaya inutusan niyang wag na wag itong aabalahin. Wala pang hapon, natanggap na ni Madam Celia ang nangyayari kay Lauren sa araw na iyon. Galing ito sa hospital at nakaranas ng pang-aapi sa sariling ama na si Robert. Sa pilitan din itong kinuha ang perang iniwan ni Sander para kay Lauren. At ngayon, nagbabakasyon na ang magpamilya sa isang mamahaling resort. At maliban doon, buntis ang kanyang manugang. Isang masayang ngiti ang sumilay kay Madam Celia. Magkakaapo na siya. At dahil sa hiniwalayan ito ni Sander, pagsisisihan iyon ng anak niya. Dahil hindi nito makikita ang mga bata hanggat hindi nito hinihiwalayan ng babaeng ipinagpalit nito kay Lauren. Pagdating sa bahay, inalalayan ni Sander si Vera papasok sa kwarto. "Sander, wag mo kong iiwan. Wag kang pupunta kay Lauren. Please, dito ka lang." Nang maramdaman ni Vera na iiwan siya ni Sander, nagbadali itong magdrama. "Vera, kanina pa ako pinapapunta ni Mami sa bahay.
Kailangan kong magpakita. Tsaka ikagagalit niya kapag hindi ako sumipot. Marahang pinigilan ni Vera ang kamay ng lalaki at inupo sa kanyang tabi. Alam kong naghihintay sa'yo si Lauren doon. Pakana niya ito para magbalikan kayo. Inutusan niya ang mami mo. Please, Sander, huwag kang pupunta. Ayokong maagaw ka ng babaeng yun. Alam ni Sander na hindi magagawa ni Lauren dahil hindi siya mahal ng dating asawa. Ganoon ito kabilis pumayag nang maghiwalay sila. Umiling si Sander. Hindi ganoon si Lauren. Hindi man kami nagkasama ng matagal. Hindi ganoon ang pagkakakilala ko sa kanya. Pagtatanggol ni Sander sa dating asawa. Kung minahal lamang siya ni Lauren, wala sa buhay niya si Vera ngayon. Pero alam niya sa kanyang sarili na nagkamali siya sa isang gabing yun, kaya may nangyari sa kanila ni Vera. Lasing siya bago umuwi ng bahay galing ng bar. Napapaisip si Sander kung sino nga bang nakasama niya ng gabing yun magdamag sa iisang silid. Basta nagising na lang siya sa isang silid. Imposibleng si Lauren yun. Ang sabi ni Vera, sa bar siya nakatulog bago siya nakauwi at magkasama silang dalawa kaya nagdadalang tao ito ngayon. Lasing siya't hindi naging malinaw sa kanya ang mga pangyayari. Pero ramdam niya ng gabing yun na may babae siyang naangkin. Ang hindi naging malinaw sa kanya kung si Vera nga ba iyon. Ganoong tanging siya lang ang nakakaalam dahil pinag-day off niya si Bob at sa taxi siya sumakay pa uwi. Sander, anong iniisip mo? Takang tanong ni Vera. Umiling si Sander bago tumayo. Kailangan kong puntahan si Mami. Uuwi din kaagad ako. Nandito naman si Yaya at may kasama ka. Humakbang na si Sander palabas, ngunit pinigilan ito ni Vera. Sasama ko sa Sander. Napansin ko kasi kaninang umaga. Hindi naging maayos ang trato sa akin ni Yaya. Nag-aalala akong may gawin siyang hindi maganda sa akin. Ayoko mag-isa dito, Sander. Nagkunwaring takot na takot si Vera. Tumango na lamang si Sander at para makaalis, isinama na lamang si Vera. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng assistant ng kanyang ina. Sir, pasensya ka na, pero hindi pwedeng pumasok sa loob si Ma'am Vera. Alanganin itong sinulyapan ng babae. Buntis ako at si Sander ang ama. Bakit ba hindi matanggap ni Mami yun? Sigaw ni Vera na tinawag na Mami ang ina ni Sander, kaya napataas ang isang kilay ni Salve. Ambisyosang frog, ayaw naman ng Madam Celia sa babaeng to. Napaisip si Salve. Ma'am, pasensya na, pero sinusunod ko lang ang pinag-uutos sa akin ni Madam. Magalang na sabi ni Salve bilang mahal ito ni Sander. Okay lang, Sander, hihintay na lang kita dito. Huwag mo lang sanang kalilimutan ng sinabi ko. Pagpapaalala ni Vera, kahit na naiinis siya sa babaeng kaharap, pinakitaan niya pa din ito ng maayos para kay Sander. Tumango na ang lalaki matapos sabihing hindi magtatagal sa loob. Malakas na sampal naman ang sumalubong kay Sander mula sa kanyang ina. Hiniwalayan mo si Lauren na hindi man lang sinasabi sa akin? Gigil si Madam Celia. Namula ang pisngi ng mistisong binata na tinamaan ng sampal ng ina nito, pero tila ba hindi nasaktan si Sander. Hindi mo man lang siya binigyan ng pagkakataon na kilalanin kang maayos. Sa loob ba ng 3 buwan niyo bilang mag-asawa? Wala ka rin bang naramdaman kahit na kaunti para kay Lauren, ha, Sander? Malakas ang boses ni Madam Celia na pumuno sa sala. Sa likod ng pinto, nakakubli si Lauren. Inaantay ang magiging sagot ni Sander pero nabigo siya. Bagkus ay paghingi lamang ng tawad mula sa lalaki ang narinig niya. Bakit ba siya umaasa? Ang laki niyang tanga. Sige, tutale pareho kayong estranghero pa rin sa isa't isa. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na kilalanin ang isa't isa sa loob ng 1 buwan. Kapag wala kayong naramdaman kahit na kaunti, tatanggapin ko ang Vera na yan at hahayaan ko kayong magpakasayang dalawa. Naiintindihan mo ba, ha, Sander? Malakas pa rin ang boses ng ina. As if kaya niya itong suwayin, tanging ito na lang ang natitirang magulang niya. Kaya nga naging sunod-sunuran siya sa kagustuhan nito kasama ng pakikipagpakasal sa babaeng gusto nito para sa kanya. Bakit, Mami? Pwede ba akong tumanggi? Sinasabi ko sa inyo mabibigo lang kayo. Mahinang sagot ni Sander sa kanyang ina habang nakatango na tila napakabait. Naasar itong tiningnan ng ginang. Kapag nabigo pa siya sa pagkakataong yun, ano ang gagawin niya? Ayaw niyang mapunta sa ibang lalaki si Lauren. Pero sa loob ng 1 buwan, sisiguraduhin niyang magtatagumpay siyang paibigin ng dalawa. At si Sander na mismo ang iiwan kay Vera. Gusto kong palayasin mo si Vera sa bahay ngayon din.
at ipadadala ko ang mga gamit ni Lauren. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya at ipahatid ko siya sa driver. Makakaalis ka na. Pagtataboy ni Madam Celia sa anak niya, tiningnan muna ito ni Sander. Mukhang seryoso talaga ang kanyang ina sa plano nito. Ma'am, sana tumupad kayo sa usapan pagkalipas ng 1 buwan. Ani Sander, inirapan ito ng ina. Huwag mo kong pangunahan, Sander. Hindi ako sinunghaling. Ang usapan ay usapan. Madiin itong sabi. Tumango lang si Sander bago tumalikod. Nang masiguro ni Madam Celia na wala na ang kanyang anak, tinawagan nito si Yaya. Ipahahanda niya ang kwarto ng dalawa. Tsaka ngumiti si Madam Celia at ipinatawag kay Salvi si Lauren na magpahanggang ngayon ay nagpapahinga pa sa loob ng silid. Ano? Paaalisin mo ko dito? Hindi maipinta ang mukha ni Vera nang sabihin ni Sander ang kagustuhan ng kanyang ina. 1 buwan lang, Vera. Pagkatapos nito malaya ka nang tumira ulit dito kasama ako. Okay ba yun? Pilit niyang ipinaiintindi kay Vera ang lahat. Mahigpit siyang niyakap ni Vera. Promise mo yan ha, hindi na tayo ahadlangan ng mami mo after 1 month. Ani Vera na kahit masama ang loob at ayaw umalis, wala itong magawa sa pagkakataong yun. Tumango si Sander at pilit umiiwas kay Vera nang akmang hahalikan siya. Sander, bago ko umalis, pwede bang sabihin mo muna sa akin na mahal mo ko? Please, natatakot lang kasi ako na baka sa loob ng 1 buwan, maagaw ka sa akin ng babaeng yun. Tukoy nito kay Lauren. Pero hindi masabi ni Sander, bagkos ay tinawag nito si Bob upang ilipat na muna ng tirahan si Vera. Ito na ang maghahatid sa babae. Inis na nag-impake na lamang si Vera na hindi nakuha ang gusto, pero dapat siyang maging kampante. Dahil 1 buwan, mapapasa kanya na si Sander. Okay, Sander, hindi kita pipilitin. Hihintayin ko kung kailan ko maririnig mula sa iyong katagang yan. Pagkatapos noon, dinala na ni Bob ang gamit ng babae patungo sa labas. Sinamahan naman ito ni Sander palabas. Nang tuluyang makalabas si Vera sa bahay, mabilis na tinawagan ni Yaya si Madam Celia upang ibalita na nakaalis na ang babae. Sa pagkakataong yun, kausap naman ni Madam Celia si Lauren. Mami, hindi niyo na po ito kailangan gawin pa. Hindi ko po mahal si Sander at… Tinakpan ng isang daliri nito ang kanyang bibig upang mahinto siya sa pagsasalita niya. Iha, umaasa ko sa pagkakataong to na mahulog ang loob ninyo ni Sander sa isa't isa. Pero kung mabibigo ako, sige, malugod kong tatanggapin. Pero this time, hayaan nyo na ako sa gusto ko. Pagkatapos ay pareho kayong malaya sa nais ninyo ni Sander. Mahabang pahayag ng ginang, hindi na siya nakakibo pa. Ito yung isang bagay na hindi nila magawa noon ni Sander, ang makilala ang isa't isa. Kaya pumayag na lamang siya. Isa pa hindi niya lang kayang suway ng ginang. Matapos nilang makapag-usap ng biyanan, ay ipinahatid na siya nito sa bahay ng lalaki. Sinalubong naman kaagad siya ni Yaya na may ngiti sa labi. Hay, salamat. Sa wakas ay natupad na rin ang gusto kong makabalik ka rito. Nakangiti nitong binitbit ang kanyang gamit patungo sa kwarto ni Sander. Yaya, wait. Mabilis na hinarangan ni Lauren si Yaya sa may pinto ng kwarto ni Sander. Dito ang kwarto ko. Turo niya sa isang silid. Ngumiti naman ito. Hindi ba nilinaw ni Madam Celia sa iyo, Iha, na dapat magkasama kayo sa iisang silid ni Sir Sander? Ano? Sandaling walang sinabi. Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang bumukas bigla ang pinto sa kwarto ng lalaki at seryosong mukha ni Sander ang iniluwa. Ngumiti si Yaya kay Sander. Sir, ilalagay ko na sa loob ang mga gamit ni Lauren ha. Paalam nito na agad na tumalikod. Go ahead. Niluwagan pa nga nito ang pinto upang makapasok si Yaya. Mabilis siyang tumingin sa seryosong mukha ng lalaki. Nagmumukha na itong 38 years old sa pagiging seryoso kahit na 27 pa lang naman ng lalaki. Sa pagkakaalam niya, ayon na rin sa ina nito. Noon bago sila ikasal ni Sander, palagi talaga nitong ibinibida sa kanya si Sander. Dahil may motibo ang ginang, gusto nitong magkalapit silang dalawa ni Sander. Kaya madalas nitong imbitahan ng lalaki sa bahay. Pero napaka-workaholic nito, hindi nakakapagtaka dahil napaka-successful na ng lalaki ngayon. Narinig niyang tumikhim ang lalaki. Don't worry, maluwag naman ang kwarto ko. Kung hindi ka komportable na kasama ako sa isang kama, pwede ako sa sofa. Pagbigyan na natin si Mami. Alam ko rin naman na gusto mo nang lumaya. Sabi nito sa kanya at isinenyas na pumasok na siya sa loob bago siya lagpasan.
Sa unang pagkakataon, nakapasok siya sa loob ng kwarto ni Sander. Siya palang yata ang unang babaeng nakapasok dito. Dahil si Vera, nakita niyang sa ibang kwarto ito natulog nung isang gabi nang dalhin siya nito sa bahay na iyon. Nginitian siya ni Yaya pagpasok ng silid. Ito na rin ang naglagay ng kanyang gamit sa bakanting cabinet habang nakikipag-usap sa kanya. Mas kilala nito si Sander kaysa sa kanya. At puring-puri nito ang lalaki. Mabait nga daw at wala itong problema sa pagkain. Dahil hindi naman maarte si Sander. Bagay na ikinatuwa niya dahil pareho naman sila. Kinagabihan, nagpresenta siyang magluto para sa kanilang hapunan. Pinayagan siya ni Yaya na magluto. Wala ang isang maid dahil pinalipat daw ni Sander sa bahay na tinuluyan ni Vera upang ito ay may kasama. Ganoon kamahal ni Sander si Vera. Gusto niyang mag-usisa, ngunit tila wala siya sa lugar kaya kinalimutan niya na lamang. Sir, mahinang katok ni Bob sa opisina ni Sander. Halos 4 na oras na itong nagtatrabaho sa loob ng opisina. Bahagyang nag-angat ng paningin si Sander. Nang makitang si Bob ay hindi niya ito binigyan ng pansin. Sir, wala ka bang balak mag-dinner? Ipinagluto ka pa ni Miss Lauren. May panunodyo ang boses ng kanyang driver. Natigilan saglit si Sander. Madalas maid ang nagluluto para sa kanya. Nakadama siya ng excite nang matikman ang luto nito kaya itinabi niya saglit ang ginagawa tsaka lumabas ng kanyang opisina. Sir, nakatulog na si Lauren sa kakaintay sa'yo. Ayan, ipinagluto pa kayo. Nahihiya naman siyang istorbuhin ka sa trabaho. Si Yaya ang sumalubong sa kanya at nakita nga niya si Lauren na nakatulog na habang inaantay siya. Nakadama tuloy siya ng konsensya. Nag-aalala rin siyang malaman ng ina na pinabayaan niya ito. Salamat Yaya, ako nang bahala kay Lauren. Tumango ito bago nagpasalamat at tumalikod. Siya naman, binalingan si Lauren at nilapitan. Pabuhat niya itong dinala sa kwarto ni hindi nga ito nagising sa mahimbing na pagkakatulog. Marahan at dahan-dahan niya itong inilapag sa kama para lang hindi maabala ang babae. Nang masigurong maayos na itong nakahiga, tsaka niya nilagyan ng kumot at iniwan sa silid upang makapagpahinga na ito. Umaga nang magising si Lauren na may tumatawag sa kanya sa cellphone. Maaga siyang pinagre-report ng kanyang boss sa opisina dahil sa malaking problema sa trabaho kaya nagsimula na siyang bumangon. Napansin niya si Sander sa sofa na nakahiga at napatigil siya saglit nang maalalang nakatulog siya sa pag-aantay sa lalaki. Naisip niya kung nakakain ba ito bago nakatulog kagabi. Bumangon siya, mabagal ang bawat kilos. Ayaw niyang maglikha ng ingay dahil sigurado siyang madaling araw na itong natulog at dahil sa kanya, sa sofa na lamang ito humiga. Alam niyang hindi ito naging komportable sa sofa dahil maiksi iyon lalo at matangkad si Sander. Nilapitan niya ang lalaki. Hindi man lang nito tinanggal ang salamin sa mata. Siya na ang nagtanggal nun tsaka marahang kinumutan ng lalaki bago kumuha ng pagbibihisan sa closet at dinala sa banyo. Yaya, pakisabi kay Sander, mauna na akong pumasok sa trabaho. Paalam ni Lauren paglabas ng kwarto. Mahina lang ang kanyang boses. Hindi ka man lang ba mag-aalmusal? Nag-aalalang tanong ni Yaya sa kanya. Tsaka bakit ka magtatrabaho? Mayaman naman ang pamilyang Fermentes. Teka, alam ba ni Madam Celia na nagtatrabaho ka? At si Sir Sander, alam din ba niya? Labis na nag-aalala si Yaya habang nagtatanong sa kanya. Wala itong alam na pagkatapos nilang maghiwalay ni Sander, nag-apply kaagad siya sa isang company bilang jewelry designers. Hiyang-hiya na siya sa pamilyang Fermentes. Mula nang kupkupin siya ng biyanan, ito na ang nagbigay ng kanyang pangangailangan hanggang sa makagraduate siya. Kaya ngayon, gusto naman niyang magtrabaho at kumita ng sariling pera. Yaya, hayaan mo na ako. Isa pa kapag nalaman ito ni Mami, tsak na magiging proud siya sa akin na ang batang kinupkup niya dati, ngayon isa ng successful designer. Naiiyak itong siya'y niyakap. Alam mo, hindi ako nagtataka kung bakit gustong-gusto ka ni Madam. Bukod sa napakaganda, napakabait mo pa, kaya bagay na bagay kay ni Sir Sander. Halos maiyak nitong sabi. Bahagya siyang napangiwi bago tinakpan ng bibig nito. Yaya, wag niyo na pong sasabihin yon. May mahal ng iba si Sander. Hindi maganda na ipipilit pa natin yung hindi na pwede. Aalis na po ako. Bye, Yaya. Tsaka mabilis na tumalikod si Lauren upang hindi na tumagal pa ang usapan nila ni Yaya. Bes, congrats!
Mukhang ipopromote kaya as a head supervisor department. Pagdating sa trabaho, bungad sa kanya ni Cherry, ang kanyang ka-workmate. Tulad niya, ulila na sa ina at may pangalawang pamilya ang ama, kaya nagsisika para sa sarili. Kaya siguro ganoon sila nagkapalagay ng loob dahil pareho sila. Hindi pinalad na magkaroon ng maswerteng pamilya. Nagulat siya. Bakit ako? Wala pa nga akong 1 linggo dito. Saad niya na medyo nakangiti sa magandang balita habang inaayos sa mga gamit sa kanyang mesa. Exactly. Bakit ikaw ang ipopromote maging head supervisor? Wala ka pang napapatunayan. Isang boses ang sumingit sa kanila, si Melody. Kung may karapat dapat mang ipromote dito si Violet yon, sabi naman ng isa pang katrabaho nilang si Sorella. Nagkatinginan sila ni Cherry. Kapag ganoon hindi na sila nagsasalita. Unang pasok pa man niya, pinag-iinitan na siya ng mga nagmamagaling sa trabaho. Hindi niya rin naman kailangang mapromote para tumaas ang sweldo. Ang kailangan niya, maayos na trabaho. Ayaw niya ng kaaway. Pareho na silang hindi umimik at nagsimula ng magtrabaho. Pero nakita niyang umirap ang tatlo sa kanila ni Cherry. Hindi nagpatalo ang kanyang kaibigan at inirapan din ng tatlo. Maya-maya dumating ang kanilang boss na hindi nila inaasahan. Mabilis silang tumayo upang batiin si Mr. Jerwin Villegas. Nag-a-announce ito para sa paparating na jury design competition next week. Ibig sabihin, may expert judges na mag-i-evaluate sa kanilang mga design. At sinabi ni Mr. Villegas, ang pinakamagaling na design na mapipili ng mga horado makakatanggap ng 20 milyon. Bukod pa doon, gagawin itong head supervisor ng department. Kaya sinabi sa kanya ni Cherry na siya ang makukuha dahil alam nitong magaling siya. Naghiyawan sa tuwa ang mga naroon, hindi lang dahil sa nais makuhang 20 milyon, kundi na rin ang posisyong inaasam ng lahat. Do your best, everyone. I'm looking forward to seeing you showcase beautiful designs. Not just you, but more than that. And congratulations in advance. Nakangiti si Mr. Villegas bago nagpaalam sa kanila na sinulyapan siya at nginitian. Tumili si Melody nang mawala si Sir sa kanilang harapan. Hay, hindi talaga ako interesado sa 20 milyon. Si Sir lang sapat na. Kinikilig pa itong tumili. Nagtawanan naman ang grupo habang si Lauren nagsimulang mag-isip ng kanyang design. Naging abala na siya sa buong maghapon na hindi niya namalayan. Pasado 7:00 ng gabi dumating si Sander mula sa kanyang trabaho. Nag-aalala si Yaya na sinalubong ito. Sir, gabing-gabi na wala pa si Lauren. Nag-aalala ako, baka kung ano nang nangyari sa kanya. Napakunot noo si Sander nang tumingin sa ginang. Don't worry, Yaya. Tatawagan ko baka kasama lang ni Mami. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa. Sir, nasa trabaho si Lauren. Pumapasok siya. Mas napakunot noo si Sander. Nagtatrabaho si Lauren? Di ba't binigyan niya ito ng malaking halaga? Sige, Yaya, susunduin ko siya. Binalingan nito si Bob at tinutusang ihanda muli ang kotse. Tumango naman ang inutusan at tumalikod. Habang pabalik sa kotse ay kasalukuyang tinatawagan ni Sander ang babae. Nagtaka pa si Lauren nang makita sa screen ang pangalan ni Sander. Bakit ito tumatawag? Wala pa siyang balak umuwi sa mga oras na iyon at nais niyang tapusin ang kanyang naisipang disenyo. Sander, bungad niya rito. Nag-aalala si Yaya sa iyo at sa magpahanggang ngayon. Hindi ka pa nakakauwi. Susunduin kita. Sabihin mo sa akin kung nasan ka. Napatayo sa kinauupuan nito si Lauren. Alam niyang malaking abala iyon sa lalaki. Mas abala ito sa kanya, kaya ayaw niyang maging alalahanin pa ito. Sander, wag na. Pauwi na rin naman ako. Ayokong malaman ni Mami na pinababayaan kita, Lauren. Hanggang nasa poder kita. Gusto ko na nasa maayos ka. Ngayon sabihin mo sa akin kung nasaan ka at susunduin kita. Wala nang nagawa si Lauren kundi sabihin sa lalaki kung nasaan siya. Nagayos na rin siya dahil ayaw niyang maghintay si Sander. Pagkatapos i-save sa computer ang kanyang natapos na design, tsaka siya bumaba upang doon hintayin si Sander. Wala pang 15 minutos, nakita niya nang pumarada sa kanyang harapan ang pamilyar na kotse ni Sander. Nagmamadaling bumaba si Bob upang pagbuksan siya ng pinto. Bob, salamat. Tinanguan lang siya nitong may kasamang ngiti bago umikot sa driver's seat. Bob, dumaan ka ng restaurant. Doon na tayo mag-dinner. Utos ni Sander. Ngumiti lang ang driver tsaka nagsimulang patakbuhin ng sasakyan.
Binalingan niya ang lalaki at nagpasalamat sa pagsundo nito sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong umiti sa kanya na ikinaarko ng kanyang puso. Si Madam Celia naman, bumiyahe patungo sa resort kung saan nagbabakasyon at nag-i-enjoy ang pangalawang pamilya ni Robert. Hindi nagustuhan ni Madam Celia ang nabalitaang ginawa ng lalaki sa sarili nitong anak. Nag-check-in agad sa hotel si Madam Celia at kasama ang assistant na si Isabel at ang personal nitong driver. Nagpa-reserve ito sa restaurant ng dinner bago nagpadala ng invitation sa magpamilya na ikinagalak pa ng mga ito. Hindi akalaing magiging maganda ang kanilang bakasyon. Nag-prepare ka agad ang mga ito. Celia, Bulalas ni Robert nang magkaharap ang dalawa sa loob ng restaurant. Napakunot noo ang asawa at ang anak nito pagkakita sa babae. Dad, kilala mo? Tanong ni Binet, anak ni Robert at Brenda. Napasulyap ito sa babaeng kampanting nakaupo at nakatingin sa kanila. Yes anak, siya ang tita Celia mo. Family friends. Nakangiti si Robert at agad kinamusta si Celia. Siniko pa nito ang asawa sa tabi na batiin ng ginang. Inutusan din ng anak na ito ay batiin. Napilitan naman ng babae at si Binet nilapitan ng ginang tsaka nag-bless. Wala namang reaksyon kay Madam Celia. Salamat sa imbitasyon. Nakangiti ang lalaki. Medyo alanganin pa nga ito nang sabihin sa ginang. May kabang nararamdaman. Kilala ni Robert ang babaeng kaibigan ng dating pumanaw na asawa. Inilahad ng ginang ang upuan para sa mga ito at hinayaang mag-order ng kahit ano. Tuwang-tuwa ang lahat, subalit pagkatapos kumain, nag-abot si Madam Celia ng dokumento kung saan nagsasaad na ibinabalik ng mga ito ang perang kinuha mula kay Lauren dahil kung hindi, ipakukulong niya ang dalawa. Celia, hindi ba nabanggit sa ni Lauren na kusang ibinigay sa amin ito ang pera? Ni Robert. Kung ganoon, tawagan mo si Lauren kung totoo ang sinasabi mo. Dahil kung hindi, pirmahan mo ang papel na yan. Galit na wika ng ginang. Pinanginigan ng laman si Robert. Nakadama ng takot dahil nagsisinungaling siya. Nanginginig ang mga kamay na tinawagan si Lauren, ngunit nakablock na pala ito sa anak niya. Marahas na napabuntong hininga ang lalaki. Humingi pa ito ng saglit na oras upang kausapin ng asawa sa di kalayuan. Robert, gumawa ka ng paraan. Kapag nakuha ng babaeng yan ang pera natin, ilalayo ko sa iyo ang anak mo at hindi mo na kami makikita pa kahit kailan. Galit ang asawa na sabi. Sweetheart, I'm sorry. Hindi natin pwedeng suwayin si Celia. Makapangyarihan siya. Huwag kang mag-alala. Babalikan ko si Lauren at mas malaki pang makukuha natin sa kanya. Pilit pinasaya ni Robert ang boses. Inis man, walang magawa ang babae. Matapos pirmahan ng papel, itinaboy na sila ni Madam Celia palabas ng restaurant at binalaan na sa susunod na lapitan pa ng mga ito si Lauren at saktan, siya ang makakaaway. Sa oras ding yun, nag-check out ang pamilya at bumalik pa uwi sa Maynila na wala ng pera. Kinabukasan pa nalaman ni Lauren na pumasok sa savings account niya ang perang kinuha ng kanyang ama. Nagtatakang sinuri iyon ng mabuti. Kalaunan ay narinig niyang nag-ring ang kanyang cellphone. Ma'am, kamusta? Bungad niya nang sagutin ang tawag ng ginang. Huwag ka nang magtaka kung ibinalik ng iyong ama ang 10 milyon sa account mo. Yun ay dahil tinakot ko siya. Galit na sabi ng biyanan sa kabilang linya. Hindi para sa kanyang galit na yun, kundi para sa kanyang ganid na ama. Napaisip tuloy siya kung paano nito nalaman ng tungkol dito. Mami, paano niyo po nalaman? Huwag ka nang magtanong, iha. Alam mo naman ang kaya kong gawin. Lahat para sa'yo. Naiiyak si Lauren. Bagaman nakangiti, sobrang natouch lamang siya sa kabutihan ng ginang sa kanya. Naalala niya ang kanyang mabait na ina sa pamamagitan nito. Sino kayang kausap niya? Napatigil naman saglit si Sander nang masilip si Lauren sa loob ng kanilang silid habang may kausap sa cellphone. Papasok na sana siya galing sa labas at nag-exercise. Naalala niyang sinabi ni Vera na may lalaking sumundo kay Lauren. Kahit na ikasal sila, hindi siya nagkaroon ng interes sa babae. Pero bakit parang curious siya kahit kausap nito sa cellphone? Humakbang siya upang lumapit sa pintong bahagyang nakaawang upang mas lalo pang mapakinggan ang sinasabi ni Lauren sa kausap. Pero nagulat siya nang tumunog ang sariling cellphone. Mabilis ang kanyang mga hakbang palayo bago pa siya mapansin ni Lauren.
At sinagot ang tawag ni Vera. Ito kasi ang tumatawag sa kanya. Good morning, love. Bakit walang reply sa mga chat ko kagabi? Alam mo bang hindi ako makatulog kakaisip sa'yo? Kumusta ka? I'm fine. Huwag mo akong alalahanin. Just think about our baby. Ani Sander. Humikbi ito sa kabilang linya. I miss you, Sander. Our baby want to see you. Pupuntahan kita sa office. Pwede ba yun? Napabuntong hininga si Sander. I'm sorry, Vera. Pero may usapan kami ni Mami at hindi ko pwede yung baliin. Pero Sander, bakit ba ang mami mo ang masusunod? Pinatayan niya ito ng linya dahil ayaw niyang magpaliwanag na muli sa babae. Saktong napalingon sa silid nila ni Lauren. Napansin niyang bihis na ang babae. Papasok na ito sa trabaho. Nagmamadali niyang ibinulsa ang cellphone. Lauren, paalis na rin ako. Idadaan na kita sa trabaho. Magbibihis lang ako. Mag-almusal muna tayo bago umalis. Maaga pa naman. Napatitig ito saglit sa kanya. Marahil nagtataka sa magandang trato niya or may mali sa suot niya. What's wrong? Tanong niya nang halos hindi ito kumurap. Sinuri pa niya ang sarili. Nakita niya itong namula at nilagpasan siya. Sir, pukaw sa kanya ni Yaya sa pagkatulala niya. Yaya, may problema ba sa suot ko? Nagtatakang tanong ni Sander. Sinuyod siya nito ng tingin at bahagyang ngumiti. Wala naman sir, bukod sa ang macho ninyo. Pagpasensyahan mo na si Lauren, hindi lang talaga yun sanay. Alam mo bang hindi pa nagkaka-boyfriend yan, kaya medyo ilang sayo. Maligo ka na para sabay na kayong mag-almusal, maghahain na ako. Ipinagtulakan na siya nito papasok sa kwarto. Hindi pa nagkaka-boyfriend? Mukhang marami pa siyang hindi alam tungkol sa babae. Napakibit balikat na lang siya't naligo na upang makapagbihis. Excited na lumabas ng kwarto at sabay na nag-almusal. Habang si Vera sa di kalayuan, galit na nakatingin kina Sander at Lauren na sabay na umalis. Ikinuyom ni Vera ang kanyang kamao. Makikita ng Lauren na yun sa pakikipaglandian sa kanyang mahal. Sisirain niyang buhay nito. Sa trabaho habang abala si Lauren, tinawag siya ni Cherry na nagpahinto sa kanyang ginagawa. Bes, may naghahanap daw sa'yo sa baba, sabi ni Kuya Guard. Nagtataka siyang napatingin kay Cherry. Sino? Hindi sinabi. Puntahan mo na lang kaya. Inayos na muna niya ang ginagawa bago lumabas ng opisina upang tunguhin ang naghahanap sa kanya, si Vera. Natigilan si Lauren na nakatingin sa babae. Tila ba nahuhulaan niya na ang sadya nito. Pagkakita sa kanya, bahagyang umiti ang babae. Masyado kang kampante na nakatira sa poder ni Sander. Sa tingin mo ba, makukuha mo uli siya sa akin? Nakairap sa kanya ang babae. Hindi ito ang gusto niyang mangyari after siyang i-divorce ni Sander. Sanay siyang walang pamilya at walang nagmamahal sa kanya. Sapat na ang kanyang biyanan na binigyan siya ng pagkakataong matutong tumayo sa sariling mga paa. Vera, wala akong planong agawin sa'yo si Sander kung yun ang ikinatatakot mo. Sinungaling, mahal mo siya dahil hindi mo kayang tanggihan ang kagustuhan ng mami niya. Sa pagpayag mo na tumira sa poder ni Sander, ngayon hindi mo alam kung gaano naapektuhan si Sander. Nahihirapan siyang wala kami ng anak niya sa kanyang tabi. Mga agaw ka. Galit na galit nitong sigaw kaya pinagtitinginan na sila ng dumadaan sa pasilyo. Hindi siya nakakibo. Pinahihirapan na nga ba niya si Sander? Kung talagang wala kang nararamdaman sa asawa ko, ikaw na mismo ang lumayo sa kanya. Sana unawain mong dinadala ko ang anak niya. Dahil wala namang magagawa ang mami niya kung susuwayin mong kagustuhan niya. Ikaw na ang kusang lumayo kay Sander. Dagdag ni Vera sa kanyang pananahimik. Asawa? Sa pagkakaalam niya hindi pa ito pinakakasalan ni Sander. Huwag kang mag-alala. Hindi ko aagawin ang asawa mo. Wala akong planong gawin yon. Pagkatapos ng isang buwan, hindi mo na ako makikita pang lalapit kay Sander. Bakit mo pa paaabuti ng isang buwan kung wala kang motibo, ha, Lauren? Dapat ngayon pa lang lumayo ka na sa kanya. Nakadama siya ng inis sa babae. Inaabala siya nito sa kanyang trabaho para sa walang kwenta nitong sadya. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa. Okay, tatawagan ko si Mami. Sasabihin ko sa kanyang inuutusan mo kung suwayin ang kagustuhan niya. Ikaw na ang bahalang managot sa kanya. Mabilis nitong inagawang cellphone sa kanyang kamay at kinansila ang kanyang tawag. Nababaliw ka na ba? Gusto mong magalit sa akin si Mami? Hindi mo na kailangan pang ipaalam sa kanya na aalis ka.
Marahas nitong ibinalik sa kanya ang cellphone. Bibigyan kita ng 3 days para umalis na sa bahay ni Sander. Naiintindihan mo? Pinandilatan siya nito at pagkatapos ay umalis na. Napabuntong hininga siya. Sakit niya ito sa ulo. Kawawa naman si Sander at ganitong klaseng babae ang nagustuhan. Naiiling na lang siyang bumalik sa loob ng opisina. Sa inis ni Vera, kinuntsaba nito ang mga katrabaho ni Lauren upang pahirapan ng babae sa trabaho. Nangako ang babae na magbabayad dito ng malaking halaga. Kinahapunan, hindi inaasahan ni Lauren na mas maagang darating si Sander para sunduin siya. Naalala niyang sinabi sa kanya ni Vera kanina na nahihirapan ito, malayo ang babae at ang anak nito. Sander, pasensya ka na. Balak kong mag-overtime ngayon para sana sa design competition next week. Inisip ni Lauren na umiwas sa lalaki dahil pakiramdam niya palaging nakamata sa kanya si Vera. Ayaw niyang dumating ang araw na hindi niya nakayanin pang malayo ang lalaki. Sa halip na sumagot, ay hinubad nito ang coat at komportabling umupo sa tapat ng kanyang mesa. Okay, hihintayin kita. Sander, hindi na. Mauna na kayo ni Baba. Ayokong abalahin ka pa. Umupo na rin siya at hinarap ang trabaho. Napapatingin sa kanila si Cherry na hindi pa umuwi sa pagkakataong yon. Kaya naisipan niyang ipakilala ang kaibigan sa lalaki. Alam mo, Sir Sander, tama lang na hintayin mo si Lauren. Kailangan ko na kasing umuwi Naghihintay na si boyfriend sa baba, kaya bye. Nakangisi ang kanyang kaibigan na agad nagpaalam sa kanya. Mukhang nanadya ito. Kumaway pa si Sander na komportable nang nakaupo. Sa labas ng pinto, lihim na kinukuhanan ng larawan ng grupo ni Melody ang dalawa na ipinadala kaagad kay Vera. Kaya ganoon na lamang ang inis na naramdaman ng babae. Talagang hinahamon siya ng Lauren na yun. Habang tahimik ang opisina ni Lauren, tahimik lang din na nakaupo si Sander, hindi kalayuan sa babae. Panaka-naka, sinusulya pa nito ang babae na minsan nauuwi sa titig. Lauren is different. Yun ang naiisip ni Sander ngayon habang nakikitang masaya ito sa ginagawa. Ito yung babaeng hindi niya inakalang kayang mabuhay na hindi umaasa sa iba. Ulila na sa ina at itinakwil ng sariling ama. Siguro kaya naaawa ang kanyang ina sa babae dahil totoong mabuti itong babae. Naalala niya pa noon kung paano siya pinipilit ng ina na makilala ang ampon nito pero kahit kailan hindi siya nagka-interest dito. Nang maramdaman ni Lauren na may paris ng mga mata na nakatitig sa kanya, saglit siyang nag-angat ng paningin tsaka niya lang napagtanto na si Sander yun. Hindi ito nag-iwas ng tingin. Bagkos ay sumandal sa upuan at sumenyas na ituloy ang kanyang ginagawa. Pero bakit ganun? Para siyang napapaso sa titig nito. Hindi siya makapag-focus. Tiningnan niya ang oras, 8:00 na ng gabi. Naisip niyang bukas na tapusin at baka nagugutom na si Sander. Sa halip na ituloy ang ginagawa, inayos na lamang ang ibabaw ng mesa matapos isave sa computer ang kanyang design. 2 na ang kanyang nagagawa. At hindi na siya nag-aalala para sa competition. Pero naisip pa rin niyang dagdagan dahil interesado siyang makuha ang 20 million para sa anak niya. Dahil nakapag-desisyon siyang pagkatapos ng 1 buwan, aalis na siya at mamumuhay ng malayo kay Sander. Hindi niya naguguluhin pa ang dalawa kahit kailan. Siya na ang kusang lalayo sa mga ito para sa ikatatahimik ng lahat. Isang araw, bago ang competition, pagpasok ni Lauren sa umagang yun, dinig niyang nagkukwentuhan ng grupo ni Violeta at nagtatawanan pero nahinto nang makita siyang papasok sa loob. Bumalik sa kanya-kanyang mesa at siya naman binaliwala ang nakita dahil sanay naman na siya kina Melody. Tingnan lang natin kung hindi mapahiya sa competition. Dinig niyang bulong pa ni Melody. Sigurado na tayo sa promotion ni Violet. Sabi pa ni Sorella. Tsaka niya lang naunawaan kung bakit nang buksan ang kanyang computer. Wala ang kanyang design. Hinalungkat niyang maigi sa ibabaw ng kanyang mesang iniwan niya lang kagabi bago umalis. Ngunit wala. Nang hina siyang napatingin sa 3. Kinuha ng mga ito ang pinaghirapan at pinagpuyatan niya ng halos ilang gabi. Ayaw lumaban ng patas. Bakit ka nakatingin sa amin ng masama? Tumayo si Melody at dinuro siyang galit. Isa-isa niyang tiningnan ng mga ito ng masama. Sinong nagnakaw ng design ko? Naiinis niyang tanong sa mga ito. Huwag mo kaming pagbintangan.
Dahil ikaw lang naman ang magnanakaw dito. Magnanakaw ng asawa. Nakapamewang na lumapit sa kanya si Violet. Napamaang siya saglit. Si Vera agad ang pumasok sa kanyang isipan na ito ang may pakana dito. Walang aamin sa inyo kung sinong nagnakaw ng design ko. Tingnan lang natin sa CCTV footage. Hindi siya nakapagpigil sa inis at nagtaas ng boses. Nagkatinginan ang mga ito. Nag-usap saglit ang mga mata. Hindi nagtagal, lumapit ang kanilang boss na narinig ang kanilang pagtatalo. Natahimik silang lahat. Anong problema? Isa-isa silang tiningnan. Sir, etong si Lauren, pinagbibintangan kaming kumuha ng design niya. Samantalang busy kami sa paggawa ng sarili naming design para sa competition bukas. Nagdrama si Violet. Totoo ba, Lauren? Binalingan siya ng amo. Nahihiya siyang napatango dahil hindi naman talaga siya sigurado, lalo pat wala siyang patunay na ito nga ang kumuha. Humingi na lamang siya ng tawad sa kanyang boss dahil naabala niya pa ito. Tsaka pa ito umalis matapos sabihing malaki ang tiwala sa kanya. At wag itong bibiguin kung hindi malaki rin ang mawawala sa company kapag walang nanalo bukas sa competition. Pagkaalis ni Mr. Villegas, masama siyang tiningnan ng tatlo. May ngiti pa sa labing bumalik sa kanya-kanyang upuan ng mga ito. Sinamahan naman siya ni Cherry na tunguhin ng surveillance operator. Sumunod naman si Melody na sinenyasan ni Violet. Pagpasok nila sa loob, nakairap pa ito sa kanila ni Cherry. Alam na nito ang kanilang sadya. Magandang umaga. Kailangan ko ng surveillance footage mula sa design department. Bungad niya sa babaeng naka-assign dito. Anong footage? Gusto kong makuha ang record kagabi ng magdamag. Sa pagkakaalam ko matagal nang pinalitan ng camera sa design department. Pero heto, tingnan mo. Kaso nga lang hindi ko alam kung anong nangyari sa system. Out of order lahat ng files. Sabi nito at pinag-cross ng babae ang dalawang braso sa harapan at kampanting ngumiti. Bes, hanapin na lang natin baka naman nandyan yung record kagabi. Sabi ni Cherry. Tumango si Lauren. Bit-bit ang laptop na tinungo ang opisina at doon na lang niya hahanapin. Kasunod naman si Cherry na lumabas. Nang masigurong wala na ang dalawa, tsaka pumasok si Melody. Ngumiti ang babaeng naka-assign sa surveillance camera. Sure ka bang walang makikita ang babaeng yun sa footage ng CCTV? Paninigurado ni Melody. Huwag kang mag-alala, burado na ang lahat. Wala na tayong aalalahanin. Ngumiti ng malapad ang babae. Salamat, si Violet nang bahala sa'yo. Kapag nakuha niya ang promotion at ang 20 million, hindi niya tayo makakalimutan, okay? Nag-appear pa ang dalawa bago nagtawanan. Yaya, wala pa ba si Lauren? Gabi na nang makauwi si Sander dahil maraming inaasikaso sa kanyang opisina. Hindi niya na nga ito natawagan kanina. Kaya nga inisip niyang nasa bahay na ito lalo at 10:00 na ng gabi. Sir, akala ko nga po'y magkasama kayo. Sagot naman ni Yaya. Nag-aalalang inutusan ni Sander si Bob na ihanda ang kotse at susunduin nila si Lauren. Agad namang kumilos si Bob na may pagmamadali. Nagulat naman si Lauren nang makita si Sander at Bob na papasok sa kanyang opisina. Buong akala niya nagpapahinga na ito. Bakit hindi mo na siya nito tinawagan man lang? Sander, anong ginagawa mo dito? 10:00 na wala ka pa sa bahay. Nag-aalala ako. Sino ba yung boss mo? Wala na sa oras ng trabaho. Medyo inis na sabi ni Sander sa kanya. Nakasimangot ang gwapong mukha nito. Sander, hindi ito utos ni Sir. May urgent lang akong ginagawa. Ninakaw ang design ko at bukas na ang competition. Wala na akong time. Ayokong mapahiya bukas. Ayokong masayang ang pinaghirapan ko. Kaya heto, hinahanap ko sa CCTV footage. Paliwanag ni Lauren kay Sander. Napatingin ito sa harapan ng computer. Iniharap nito iyon sa lalaki bago umupo sa bakanting silya na nasa kanyang tabi. Let me take a look. Kasabay nito ay may kinalikot ang lalaki sa computer. Minabuting tulungan niya itong tumingin ng mapadali sa paghahanap habang si Bob ay nasa likuran lamang nilang dalawa. Nag-iintay ng utos ni Sander. Ilang sandali lang itong tiningnan ni Sander. Napansin itong may mga binura sa CCTV footage. Sino ang in charge sa camera? Tanong nito sa kanya. Ang alam ko, sa Property Management Office, sila ang may authority ng CCTV footage. Sir, si Mr. Jerwin Villegas ang may-ari ng gusali na to. Siya lang ang nakakaalam ng in charge ng CCTV footage. Singit ni Bob.
Napatingin si Lauren sa gawin ng driver ni Sander. Paano nito nakilala ang boss niya? Ilang sandali pa, tinawagan na mismo ni Sander ang kanyang boss at nag-request ng technical staff. Kung nagulat siya sa pagtawag nito mismo sa kanyang boss, ay mas nagulat siya nang mapag-alaman ng magkakilala pala ang dalawa. Pero nakakapagtaka ba yun kung namamayagpag sa larangan ng negosyo si Sander? Natitiyak niyang hindi lang boss niya ang kilala nito, kundi ang iba pang mga negosyante. Wala pang kalahating oras, dumating na nga ang nirequest ni Sander na technical staff. Nagpakilala kaagad ang isang chief cybersecurity consultant. Inuutos kaagad ni Sander sa dalawa na i-restore ang footage para makita kung sinong nagnakaw ng design niya kahapon lamang at mabilis namang sinunod ng dalawa. Wala pang 5 segundo, na-restored ng ilang footage na sinadyang burahin upang hindi nila makita kung sino ang nagnakaw. Nang panoorin nila iyon, ay si Melody ang nakita niyang nagnakaw ng kanyang design at binura maging ang nakasave sa kanyang computer. Halos manginig si Lauren sa matinding galit pero mahinahon siyang nagpasalamat sa mga taong naroon na tumulong sa kanila, lalo na kay Sander. Pinasave ito ng lalaki sa USB upang may panghawakan siyang proof. Pagkatapos nun, sabay-sabay na rin silang umuwi. Pagdating nila sa bahay, agad na nagpahanda ng dinner si Sander dahil pareho silang hindi pa kumakain. Pagod man at nais magpahinga, sinabayan niya itong kumain na masaya dahil naresolba na ang kanyang problema. Sander, salamat kanina ha. Bukas hindi na ako nag-aalalang humarap sa kanila. Anya kay Sander habang pahiga na sila. Nasa kama na siya at ito naman mas piniling magsapin sa baba dahil hindi ito komportable sa sofa. Lauren, ginawa ko lang ang tama. Hindi mo kailangan magpasalamat. Patulog na tayo. Marami pa tayong gagawin bukas. Good night, Lauren. Sinulyapan pa siya nito. Ngumiti siya. Good night, Sander. Tugon niya at ipinikitang mga mata. Kinabukasan, marami ang dumalo sa kompetisyon. Ilang hurado mula sa kilalang design company ang naroon. Ang ilan may kanya-kanyang ipinagmamalaking obra. Maliban sa kanya na hindi inaasahang dadalo sa kompetisyon. Anong ginagawa mo dito? Baka mapahiya ka lang. Salubong sa kanya ni Melody, bahagyang nakangiti. Masama niya itong tiningnan. Pero hindi siya sumagot na ito ay iniwan. Sa malawak na conference room, nakahilerang nakaupo ang hurado at sa kabilang bahagi, naroon ang kanyang mga kasamahan na design department. Nanlaki ang mga mata ng mga ito kung bakit siya sumipot. Bes, nakita mo na ba yung design? Nag-aalala si Cherry na siya'y sinalubong. Umiling si Lauren. So paano ngayon yan? Nag-aalala nitong tanong sa kanya sa mahinang boses. Makikita mo mamaya. Sabi na lang niya na pabulong din. Ilang sandali pa, nagsimula na ang kompetisyon. Nagpagalingan ang kanilang mga design. Hindi na nagtataka pa si Lauren kung bakit ang sarili niyang design ang ipinasa ni Melody dahil ito naman talaga ang nagnakaw. Matapos magpagalingan ng 3, sunod siyang tinawag ni Mr. Villegas habang tahimik ang mga hurado na tiningnan ng mga design ng kanyang mga kasama. Sir, wala po kong maipapasang design sa competition na to. Kundi gusto ko lang linawin sa inyo kung sino ang nagnakaw ng pinaghirapan ko. Anya nang tumayo sa kanyang kinaupuan at lumapit sa harapan. Masama siyang pinukol ng tingin ng grupo ni Melody. Pero batid niyang kabado ang mga ito nang itaas niya ang USB flash drive at tumayo sa harapan ng lahat. Bago in-insert sa USB port na kalaunan lang ay kitang-kita sa malaking screen ng TV kung paano pumasok sa kanyang cubicle si Melody at binura sa computer ang kanyang design at dinala maging ang kanyang copy na iniwan niya sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang lahat ay nagulat sa ginawa niya. Napatayo si Melody. Nanlaki naman ang mga mata ni Sulen. Hindi totoo ang video niyan. Itigil mo yan, Lauren. Galit na tumayo si Mr. Villegas at humarap kay Melody. Paano mo nagawang magsumite ng hindi mo sariling design? Isa kang kahihiyan sa kumpanya ko. Sigaw ni Mr. Villegas sa babae. Sir, sorry. Napag-utusan lang ako ni Ma'am Vera. Tsaka isa pa, gusto namin na si Violet ang manalo sa competition at siya rin ang makakuha ng 20 million. I'm sorry, sir. Umiiyak na saad nito at lumuluhod sa harapan ni Mr. Villegas. Titigagal siya nang marinig ang pangalan ni Vera.
Nakipagsabuatan pala ang babae sa kanyang mga katrabaho para lang siya'y siraan. Sa presinto ka na magpaliwanag, Melody. Galit na galit si Mr. Villegas na tumawag ng pulis at ipinadampot ang lahat, maging ang mga kasabwat ng babae. Sa huli, si Lauren ang nanalo sa competition dahil naibalik sa kanya ang pinaghirapang design at nakuha niya rin ng 20 million, maging ang posisyong pinapangarap ng marami. Pero tinanggihan niya. Bagkos ay nagpasa ng resignation letter sa boss niya. Desidido siyang umalis dahil alam niyang hindi siya titigilan ni Vera. Ang ikinatatakot niya, baka idamay pa nito ang kanyang mga anak kapag nalamang buntis siya. Hindi niya iyon kailanman mapapayagan. Ganoon man, ipinagpasalamat pa rin ni Mr. Villegas na naging bahagi siya sa kumpanya nito at naging proud ito sa kanya. Sinabi ng lalaki na malayo pa ang kanyang mararating. Sakali man na magbago ang kanyang isip, willing siyang tanggapin sa kanyang pagbabalik muli. Lauren, aalis ka ba talaga pagkatapos ng magandang ipinakita sa ni Sander? Mahal ka niya. Nagmamahalan kayong dalawa. Kayo ang bagay. Ayokong bumalik dito si Vera. Hindi ko siya gusto. Umiiyak si Yaya habang siya'y nag-iimpake. Hindi niya nahihintay na makabalik mula sa trabaho si Sander. Baka kapag nakita niyang lalaki, hindi niya makayanang umalis. Sapat na ang hawak niyang 30 million upang magsimula ng bagong buhay. Yaya, hindi kami ni Sander ang itinakda para sa isa't isa. Oo, mahal ko siya pero magkakaanak sila ni Vera. Hawak niya ang kamay nito na pinipisil. Niyakap siya nito. Kung yan ang desisyon mo. Pero sana, balitaan mo ako kung anong nangyayari sa'yo at kung saan ka pupunta, okay? Tumango siya at niyakap din ito sa huling pagkakataon. Inihatid siya nito at si Yaya na rin ang nagpara ng taxi na kanyang masasakyan. Sa mansyon siya nagpahatid dahil gusto niyang magpaalam ng maayos sa kanyang biyanan. Alam niyang ginawa nito ang lahat para maging sila ni Sander. Pero tanggap niya ng kahit anong gawin niya, hindi siya nito mamahalin dahil si Vera nang nagmamay-ari ng puso ni Sander. Pagdating sa mansyon, masayang masaya siyang sinalubong ng ginang at kaagad na niyakap. Salamat naman at napadalaw ka. Kamusta, iha? Inalalayan kaagad siya nitong umupo, ngunit napatigil pagkakita sa dala niyang bag. Tila ba nahulaan nito ang laman ng kanyang isipan. Malungkot siya nitong tiningnan. Nabigo ba ako, iha? Kahit ba konti wala kang naramdaman para kay Sander? I'm sorry, Mami, pero hindi natin pwedeng pilitin. Hayaan na lang natin na maging masaya si Sander sa piling ni Vera. Saad niya, pilit pinasaya ang kanyang boses dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi iyon ang kanyang gusto. Kung ganoon ay bumalik ka na dito. Ayoko, Mami. Gusto kong mag-explore at patunayan ang kakayanan ko sa ibang bansa. Sana, hayaan niyo po akong makipagsapalaran at tumayo sa sarili kong mga paa. Mataman siya nitong tinitigan na wari ba'y binabasa ang laman ng kanyang isipan. Sige, iha. Kung talagang masaya ka sa gagawin mo, masaya na rin ako para sa iyo, Lauren. Basta palagi mo kong babalitaan. Alam mo namang mahal na mahal kita. Higit pa sa isang anak. At wala akong ibang hangad kundi ang makita kang mabuti. Madamdaming saad ng ginang. Kahit ang assistant nitong si Salve, naiiyak sa usapan nilang dalawa. Nagpresenta pa itong ihatid siya pero tumanggi si Lauren. Pagtalikod, tsaka pa niya hindi napigilan ang kanyang mga luha. Pagkaalis ni Lauren, inutusan ni Madam si Assistant Salve na alamin kung saan tutuloy si Lauren. Hindi siya papayag na lumayo ng tuluyan ng babae, lalo't dinadala nito ang apo niya. Yes, Madam. Tango ni Salve, tsaka tumalikod. Sa isang dako, napag-alaman na ni Vera na nakaalis na si Lauren sa bahay ni Sander. Kaya naman, agad itong umuwi dala ang mga gamit. Oras na para bumalik sa bahay ng lalaki. Pagdating ni Vera sa bahay, ang mami ni Sander ang kanyang nadatnan. Halatang inaantay nito ang anak. Mami? Huwag mo kong tawaging mami dahil hindi kita anak. Putol ni Madam Celia sa ano pa mang sasabihin ni Vera. Galit ang boses nito. Natigilan si Vera saglit lang pero nilapitan ito ng ginang. Mami, wala na po kayong magagawa. Dinadala ko ang anak ni Sander sa aking sinapupunan. At may usapan kayong hahayaan mo kaming maging masaya pagkatapos ng isang buwan. Sabi ni Vera. Huwag kang magmadali, Vera.
dahil hindi pa natatapos ang isang buwan. Inirapan ito ng ginang. Mabilis na inutusan si Yaya na paalisin si Vera at mabilis namang ipinagtulakan ng babae palabas. Inis na inis si Vera na tinawagan si Sander pero walang sagot. Maaaring busy na naman ito sa trabaho. Buisit, nakakainis. Hiyaw ni Vera at napilitang umalis, dala ang kanyang mga gamit. Nanatili si Madam Celia sa bahay ni Sander at desididong hinintay ang anak niya. Yaya, sabihin mo nga sa akin sa loob ng 2 linggo. Wala ka bang napansing pagbabago sa anak ko't kay Lauren? Curious na tanong ni Madam Celia kay Yaya. Naku madam, mabutit na itanong mo yan. Si Sir kasi nitong mga nakaraang araw, napansin kong palaging nag-aalala kay Lauren. Kapag wala pa si Lauren dito sa bahay, sinusundan niya kaagad sa trabaho. At heto pa madam, may inamin sa akin si Lauren. Pabiting saad ni Yaya. Anong inamin? Excited at tila nabuhayan ng loob na tanong ni Madam Celia kay Yaya. Ngumiti naman si Yaya. Ang sabi sa akin ni Lauren, mahal niya si Sander pero inaalala niya si Vera dahil magkakaanak ang dalawa. Kaya nagpasya na siyang umalis. Mahal niya ang anak ko? Malakas na sigaw ni Madam at ngumiti. Oo madam, at palagay ko, mahal na rin ni Sir Sander si Lauren pero inaalala din ito ang dinadala ni Vera. Sabi pa ni Yaya. Pwes, kailangan kong malaman kung talagang si Sander nga ang ama ng pinagbubuntis ni Vera. Dahil kapag nalaman kong nagsisinungaling siya, malalagot siya sa akin. Inis na sabi ni Madam Celia. Tama yun madam, pagsang-ayon naman ni Yaya. Inutusan ni Madam Celia ang kanyang driver na ihanda ang kotse upang habulin nila ang kakaalis pa lang na babae para dalhin sa hospital. Aalamin niya kung talagang anak nga ni Sander ang dinadala ng babae dahil duda siya tungkol dito. Subalit hindi na nila naabutan ng babae. Sa pagkakataong yun, pinuntahan na ni Vera si Sander sa opisina nito upang magsumbong sa ginawa ng ina. Ngunit nasa meeting si Sander sa labas ng gusali at hindi alam kung anong oras ang dating. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ni Sander. Nagtataka man, napangiti na lamang. Tinanong nito kung nasaan siya at sinabing susunduin. Labis na natuwa si Vera sa pag-aakalang magugustuhan ito ng ina ni Sander. Sinundo pa siya nito mismo sa kanyang kinaroroonan. Mami, naniniwala na ba kayo sa akin? Madramang tanong ni Vera nang alalayan ng driver nito pasakay. Maniniwala ko sa iyo pagkatapos kong ipa-DNA test yung dinadala mo. Kung anak nga ni Sander ang bata. Kampanting sabi ni Madam. Gulat na gulat si Vera. Makahulugan nitong sinulyapan ng ginang. Bakit parang natuklaw ka ng ahas? Natatakot ka bang malaman ko ang totoo ha? Inis na sabi ni Madam. Mami, huwag mo sabi akong tatawaging Mami. Oras na malaman kong niloloko mo kami. Ipapakulong kita Vera. Pinanlisikan ito ni Madam ng mga mata. Pinagpawisan ng babae kahit nakailamig ng aircon sa loob ng kotse. Nag-aalala si Vera na malaman ng ginang na hindi naman talaga siya totoong buntis. Kailangang magawan niya ng paraan, kundi tapos ang kanyang maliligayang araw. Hindi siya papayag na si Lauren ang magwawagi sa puso ni Sander. Hindi. Gabi pag uwi ni Sander, tahimik na muli ang kabahayan. Pasado 9:00 na iyon. Bob, nakauwi na kaya si Lauren? Bakit ang tahimik? Hindi pa man nakakababa ng sasakyan ay puna ni Sander. Ngumiti si Bob. Sir, napapansin ko lang nitong mga nakaraang araw. Madalas hindi kayo mapalagay kapag wala sa tabi niyo si Lauren. Hindi kaya mahal niyo na siya? Na baka nagtagumpay na si Madam. Bahagyang nakangiti si Bob. Natigilan si Sander. Ngayon niya lang din iyon napansin sa kanyang sarili. Eh kung sisantihin kaya kita? Bahagyang napiko ng lalaki. Sumimangot ito. Sir naman, nagbibiro lang. Napakabot sa ulo ang driver tsaka bumaba na ng sasakyan at pinagbuksan ng kanyang boss. Walang imikitong bumaba ng sasakyan at pumasok sa loob ng bahay. Yaya si Lauren. Nang mabungaran si Yaya sa loob, tanong kaagad ng lalaki sa ginang. Sir, wala na si Lauren. Kanina pa umalis dala ang kanyang mga gamit. Mabilis na tinakbo ni Sander ang kanilang kwarto na tiningnan ng cabinet na pinaglalagay ng mga gamit ni Lauren. Kaya ganoon na lang ang kanyang panghihina. Wala pang 1 buwan,
Halos 1 linggo pa lang naman. Bakit bigla ang umalis si Lauren na hindi man lang nagpaalam sa kanya? Nangihina siyang napaupo sa gilid ng kama. Hindi sumagi sa kanyang isipan na iiwan siya nito. Napaigtad siya nang tumunog ang kanyang cellphone at nakita niya ang inang tumatawag. Tila nahuhulaan niya na alam rin ito ang pag-alis ni Lauren at inaasahan niya na ang galit nitong boses. Pumunta ka ngayon din sa bahay, Sander, at hihintayin kita. Ma'am? Magsasalita pa sana siya, subalit pinatay nito ang linya. Nagbihis lamang si Sander at tinungo na si Bob upang umalis na silang muli. Wala namang reklamo si Bob kahit na alam niyang nais nitong magpahinga. Pagdating sa bahay ng kanyang ina, nagulat si Sander nang makita si Vera. Naroon ang kanyang ina kasama ang driver, maging ang assistant nitong si Salve. Mami, nagtataka siyang tumingin sa lahat. Galit na galit ang kanyang ina na ibinato sa kanya ang hawak nitong papel. Dahil dito, mabilis na tumakbo palapit sa kanya si Vera na umiiyak. Sander, sorry. Nagawa ko lang namang magsinungaling sa iyo dahil mahal na mahal kita. Patawarin mo ko, Sander, please. Halos maglumuhod dito sa kanyang harapan. Nagtagis ang kanyang bagang nang mapag-alaman ng hindi buntis si Vera. Kung ganoon, sino ang babaeng nagalaw niya ng gabing yun? Sander, mapapatawad mo ba ako sa ginawa kong pagsisinungaling sa iyo? Umiiyak pa ring tanong ni Vera at mahigpit siyang niyakap. Kung hindi buntis si Vera, malaya na sila ni Lauren. Mabilis niyang tinanggal ang kamay ni Vera na nakayapos sa kanya. Vera, hindi kita mahal. Wala akong nararamdaman sa iyo. Kung pinakisamahan man kita, hindi dahil lang sa pag-aakala kong nasa sinapupunan mo ang anak ko. Manluloko ka. Madiing sabi ni Sander, kaya naman napangiti si Madam Celia nang itinulak nito ang babae. Sander, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Mahal na mahal kita, Sander. Halos magwala ang babae matapos utusan ng ginang na itapon sa labas ang babae. Marahas na napabuntong hininga si Sander habang pinakikinggan ang nakakarinding sigaw ni Vera. Galit siya pero kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili. Niloko siya ng babae. Ngayon wala na si Lauren sa kanya dahil kay Vera. Ma'am, I'm sorry. Naniwala ko sa mga kasinungalingan ni Vera. Dahil sa kanya, nawala sa akin si Lauren. Hindi pa huli ang lahat, Sander. Nasa hotel siya ngayon at bukas ang flight niya pa Canada. Pwede mo siyang pigilan kung ayaw mong malayo sa'yo si Lauren at ang inyong anak. Sabi ni Madam Celia na ikinalaki ng mga mata ni Sander. Anong sabi mo, ma'am? Nabibinging tanong ni Sander. Inirapan ito ng ina. See? Nakasama mo si Lauren ng ilang araw sa iisang bubong. But you never noticed na buntis siya. Matagal ko nang alam. Samantalang ikaw hindi mo napapansin sa kanya. Anong klaseng lalaki ka, ha, Sander? Wala kang ibang inatupag kundi trabaho. Si Lauren, pinabayaan mo na. Ngayon habulin mo siya at huwag mong hayaang lumayo dahil kapag pinakawalan mo pa siya, ako mismo maglalayo kay Lauren sa'yo. Inis na sigaw ng kanyang ina. Agad din alam ni Sander kung saang hotel naroon si Lauren. Hindi siya halos makapaniwala na buntis ito na inakala niyang si Vera. Kung ganoon ang gabing yun, si Lauren ang nakasama niya sa kama at hindi si Vera. Mabilis na tinungo ni Sander ang kanyang sasakyan. Sir, salubong sa kanya ni Bob. Bob, ako nang magmamaneho. Magpahinga ka na, okay? Kinuha ni Sander ang susi ng sasakyan tsaka tinungo ang kotse. Nakangiti lang si Bob na sinundan ng tingin ng among lalaki. Nasa mga mata nito ang pagnanais na makita si Lauren. Hindi maitatago ang excitement sa mga mata nito. Nagkatinginan pang may ngiti si na Madam Celia at Assistant Salve dahil sa pagmamadali ni Sander. Madam, wala na kayong aalalahanin ngayon. Ani Salve. Salve, gusto kong siguraduhin mong hindi na makakalapit pa yung Vera na yun sa dalawa. Utos ni Madam Celia bago kampanting tinungo ang sariling kwarto. Ngayon pa lang, nag-add to cart na ito ng mga gamit pang baby. Excited na ito sa paparating na apo. Tahimik na pinanonood ni Lauren ang mga bituin sa langit ng gabing yun. Nakatayo siya sa bintana at nilalasap ang mainit na simoy ng hangin mula sa labas. Dama niya ang lungkot at bigat sa dibdib para sa gagawin niyang pag-alis bukas. Hindi ito ang gusto niya, pero alam niyang ito ang makakabuti para sa kanilang lahat. Hinaplos niya ang impis pang tiyan. Kanina galing siyang doktor at napag-alamanan niyang triplets ang kanyang dinadala.
Kaya naman sobrang saya ngayon ang kanyang nararamdaman. Hindi na siya mag-iisa, may matatawag na siyang pamilya. Dahil may 3 supling siyang magmamahal sa kanya. At si Sander sana, maging masaya ito sa piling ni Vera. Mga anak, huwag kayong mag-alala. Kahit wala kayong kikilalaning ama, ibibigay ko ang lahat ng pagmamahal na nararapat para sa inyo. Pangako. Nakangiting bulong ni Lauren habang sinasabayan ng paghaplos ng kanyang tiyan. Ilang sandali pa siyang nanatili sa may bintana bago nagpa siyang matulog dahil maaga pa ang flight niya bukas. Pahiga na sana si Lauren nang biglang may kumatok sa labas ng pinto na ikinakunot ng kanyang noo. Sino ang taong nasa labas? Naisip niyang biyanan pero imposible dahil hindi nito alam kung saan siya tumutuloy ngayon. Wala siyang pinagsabihan. Isa pa, nagkalinawan na sila bago pa man siya nagdesisyon na umalis. Sander? Gulat at nagtataka niyang usal nang hindi inaasahang mabubungaran ang lalaki sa labas ng pinto. Kaba ang biglang naghari sa dibdib ni Lauren nang bigla na lang itong pumasok sa loob ng kanyang silid ay agad siya nitong ikinulong sa mga bisig. Lauren, I'm sorry. I'm sorry. Saad nitong malungkot. Napatanga siyang bahagyang iniangat ang paningin para titigan ng lalaki. Para itong maiiyak. Basag ang boses. Sander, wala kang kasalanan. Bakit ka humingi ng tawad? Napapalunok niyang tanong dahil hanggang ngayon, yakap pa siya nito. Mayroon at malaki ang naging kasalanan ko sa iyo. Ang tanga ko, Lauren. Hindi ko man lang napansin ang babaeng kasama ko sa isang bubong. Ay siyang babaeng nakasama ko sa ibabaw ng kama ng isang gabi. At dinadala ang ating anak. Lauren, nagkamali ako. Buong akala ko si Vera ang nakasama ko ng gabing yon. Niloko niya ako. Hiniwalayan kita ng dahil sa kanya. Magalit ka sa aking saktan mo ko. Hinawakan nito ang kanyang kamay at sinampal sa mukha ng lalaki. Kaya nagilala siya. Nanlaki ang mga matang binawi ang palad at lumayo kay Sander. Walang kasalanan ng lalaki. Biktima lang din ito. Kung ganun, alam na nito ang lahat. Hindi siya halos makagalaw. Wala siyang makapangsasabihin. Isinara nito ang pinto. Nilak at mabagal ang hakbang na siya'y nilapitan. Lauren, I love you. Ngayon ko lang napagtanto ang lahat kaya pala. Mabigat sa loob kong malamang umalis ka't iniwan ako. Marahan itong inabot ang kanyang mga kamay. Dama niya ang marahang pagpisil. Sander, paano si Vera? Mahal ka niya. Alam kong hindi siya papayag na magkasama tayo. Wala akong pakialam sa kanya. Kailanman hindi ko siya minahal. Maayos ko siyang tinirato dahil sa batang nasa sinapupunan niya. Ngayong alam kong hindi siya buntis. Wala na akong pakialam. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin ngayon at wala nang iba. Muli siyang niyakap ni Sander. Matagal at halos ayaw siyang pakawalan. Hanggang sa naiyak si Lauren dahil sa sobrang saya. Ngayon kasama niya na at mahal siya ng taong mahal niya. Sander, hindi niya maiwasang mapayakap din sa lalaki. May luhang kumawala sa kanyang mga mata dahil sa kaligayahan. Buong akala niya, mag-iisa lamang siya hanggang sa kanyang panganganak pero nabigo siya dahil ngayon pa lang kasama niya na si Sander. Sabihin mo, Lauren, mahal mo din ako. Saglit itong kumawala sa pagkakayakap at ikinulong ni Sander sa magkabilang palad ang kanyang pisngi. Nakatitig siya sa lalaki at tinitimbang ang kahihinatnan ng lahat. Pero bahala na, mahal niya ang lalaking to. Kaya tumango si Lauren. Iyon lang at nagpasalamat si Sander bago siya hinalikan sa noo sa pisngi at bumaba sa kanyang tiyan. Kinausap nito ang batang nasa loob ng kanyang sinapupunan na para bang nasa harapan lang nito yon. Humihingi ito ng tawad sa batang nasa loob ng kanyang tiyan. Sander, triplet sila hindi lang isa. Nasorpresang tumingin sa kanyang lalaki. Triplets? Masayang bulalas ni Sander. Sa tuwa, niyakap siyang muli. Bago siya tinitigan at siniil ng halik sa labi. Umusal ito ng I love you habang dinadala siya sa ibabaw ng kanyang kama. Babanaag ang masayang muka, puno ng pagmamahal. Hindi na nagawang magprotesta ni Lauren sa lalaking mahal niya. Sa pagkakataong yun, habang masayang magkasama si Sander at Lauren, nag-iisip naman ng masamang plano si Vera. Hindi siya papayag na maging masaya ang dalawa. Kinabukasan pagising ni Lauren, nagulat na lang siya nang biglang lumuhod sa kanyang harapan si Sander at nagpo-propose na nga ito. Kansilado na ang kanyang pag-alis dahil tanghali na iyon.
Tila naalimpungatan pa nga siyang nakatingin dito. Please, Lauren. Just say yes. Pakiusap ni Sander. Lingid kay Lauren, habang tulog siya kanina, ay tinawagan nito ang kanyang ina na ngayong araw siya mismo magpo-propose. Kaya nagulat din si Lauren nang bigla na lang sumulpot sina Madam Celia sa pinto. Umuo ka na, Lauren, iha, at mahal ka ng anak ko. Alam ko ring mahal mo si Sander at maniniwala kung kayo talagang itinakda para sa isa't isa. Masayang sabi nito sa kanya. Naroon si Yaya na kasama nito, si Assistant Salve at ang personal driver ng kanyang biyanan. Lahat ay masaya para sa kanila. Napatingin siya kay Sander. Nanatili itong nakaluhod sa kanyang harapan. Kagabi nangako ito sa kanya na kailanman hindi nito hahayaan pang masaktan siya at ang mga anak niya. Kaya walang pag-aalinlangan na tinanggap muli sa buhay niya si Sander. Kaya nang nag-yes si Lauren ay napahiyaw sa saya ang mga taong nakapalibot sa kanila na walang ibang nais kundi mapabuti silang dalawa. Habang dinadaos ang ingrandeng kasal ni na Sander at Lauren sa isang private resort, ay nagwawala sa labas si Vera. Kahit anong gawin kasi nitong pumasok ay walang nagawa dahil sarado ang resort. Bukod sa napapaligiran ng mga security at may surveillance camera. Kaya halos mabaliw ang babae na pinagbababato ang mataas na gate. Hindi nito matanggap na ikinakasal sa pangalawang pagkakataon ng dalawa. Paano na siya? Mahal na mahal niya si Sander. Pumalpak din ang plano nito. Kaya sa huli, kulungan ng bagsak ng panggugulo ng babae na akala siguro bibigyan pa ng pansin ni Sander. Kahit na nga magdrama pa ito, ni ayaw kausapin ng lalaki. Matapos ang seremonya ng kasal, sa venue pa nalaman ni Sander ang panggugulo ni Vera sa labas. Ma'am, huwag mo nang ipapaalam kay Lauren. Baka mag-alala pa siya. Pabulong na sabi ni Sander sa kanyang ina patungkol sa babae. Abala ngayon si Lauren sa mga bisita. Kaya naman, hindi sila nahalatang dalawang wala itong alam sa babaeng nasa labas kanina. At hindi na nito kailangan pang malaman. Pinadala ko na siya sa presinto para magtanda. O heto, inabot ng mami nito ang 2 ticket para sa 1-week honeymoon ng mag-asawa. Gusto kong bumawi ka kay Lauren. Ako nang bahala sa opisina. Basta mag-enjoy kayong dalawa. Masayang sabi ng kanyang ina. Maluha-luha si Sander na niyakap ang kanyang ina. Mommy, thank you. Ani Sander. Hindi sila nito sinukuan ni Lauren. Hanggat hindi nila natutuklas ang dalawa, ang nakatago lang pala nilang mga damdamin para sa isa't isa. Kundi pa nagpursige ang kanyang ina, baka tuluyang nawala ang mahal niya. Anak kita't gusto ko lang na mapabuti ka. Ngayon masayang masaya na ako. Kaya ikaw, alagaan mo mabuti ang asawa mo tang apo ko. Puntahan mo na si Lauren. Ipinagtulakan na ito ng ina patungo sa kalapit na mesa kung saan naghihintay ang kanyang asawa. Ang ginang naman, masaya ding tinungo ang iba pang mga bisita. Sa loob ng 1 linggong honeymoon ng mag-asawa, walang ginawa ang mga ito kundi ipadama ang pagmamahal nila sa isa't isa. Habang nagbubuntis si Lauren, ay nakiusap ang kanyang biyanan na dito sila tumuloy sa malaking bahay dahil nais ng kanyang biyanan na masubaybayan nito ang kanyang pagbubuntis hanggang sa makapanganak siya. Bagay na sinangayunan naman ni Sander dahil sabi nga nito, panatag ang kalooban ng lalaki kapag nasa tabi siya ng mabait na biyanan. Sander, iho, manganganak na si Lauren. Nasa hospital na kami. Hihintayin kita dito. Katanghali ang tapat ng tumawag ang kanyang ina habang siya'y nasa opisina. Walang sinayang na sandali si Sander at agad patakbong tinungo ang kanyang sasakyan. Taranta naman siyang sinalubong ni Bob. Natawagan na pala ito ng kanyang ina, kaya alam nito ang hospital na pinagdalahan sa kanyang asawa. Pagdating ni Sander ay nailuwal na ni Lauren ang kanilang anak at kasalukuyan ng nililinis ng nurse. Hindi naman kayang ipaliwanag ni Sander ang sayang nararamdaman niya. Habang tinatanaw ang kanyang mga anak, umiiyak ang mami niya sa saya at excited na mahawakan ng mga apo. Wala pang 1 oras, inilipat na si Lauren sa isang private room kasunod ang 3 baby na karga ng 3 nurse. Ito ang araw ng kanyang pinananabikang mangyari. Sobrang saya niya, lalo na nang kargahin ng isa sa kanyang mga anak. Sulit ang pag-iintay at pag-aalaga sa kanyang asawa nung nagbubuntis ito. Sa pagdating ng kanilang supling ni Lauren, ay tila ba ito ang mas bumuo sa kanilang magandang pagsasama.
Ang 3 anak ang higit pang magpapatibay sa kanilang pagsasamang mag-asawa. Para kay Lauren, ngayong nanganak na siya at kasama niya na ang nag-iisang si Sander, wala na siyang mahihiling pa. Wala na siyang balita sa kanyang ama at sa bago nitong pamilya. Pero hangad niyang okay ito at masaya kasi kahit ganoon kasama ang kanyang ama, hindi siya nagtanim ng sama ng loob dito, lalo na ngayong maganda naman ang kanyang buhay. Sapat na sa kanya si Sander, ang mga anak at ang super bait na biyanan. Sa ngayon wala na siyang mahihiling pa. At dito nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Sander at Lauren. Muli, ako po si Miss Bibi. Maraming salamat.